Master, Big Boss, welcome to my channel. 3, 2, 1. Let's watch the novel. Crazy Elizero, Drake Hendrix. Si 131 si 140. At Master Big Boss. Masyadong mabilis ang lahat ng ito. Ang dalawang masunuring babae ay hindi man lang nagkaroon ng oras para mag-react sa nangyari. Kumuha na si Drake Hendrix ng bote ng alak sa mesa at binasag sa ulo ng lalaki. Array! Napaatras ng ilang hakbang ang walang kamalay-malay na lalaki at napaupo sa lupa, nakangiwi sa sakit. Tinakpan niya ang kanyang ulo gamit ang kanyang mga kamay habang umaagos ang dugo sa kanyang mga daliri. Patayin mo siya para sa akin. How dare he hit me at the pearl on the water? Pagod na siyang mabuhay. Nang marinig ang utos ng kanilang amo, ilang mga tulisan ang madilim na lumapit. Kay Drake Hendrix na may mali siya sa kanilang mga mukha. Binabalaan kita. Miyembro ako ng pamilya Yero. I can let what happened today slide, but if you dare trouble my friend, huwag mong sisihin ang pamilya Yero sa hindi pagpapakita sa iyo ng kahit anong mukha. Sinaktan ni Drake Hendrix ang lalaki habang sinusubukang iligtas sila. Nakonsensya, walang pagpipilian si Elizero kundi ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Hey! Ang Yero family. Sa Five River Province, wala akong ibang ibinibigay kundi si Maurice Yero. Huminga ng malalim ang lalaki, ngumisi, at sinabing, ako si Dalton Martin. Maaari mong tanungin ang iyong pamilyang Yero kung maglakas loob silang saktan ako. Ikaw si Dalton Martin. Pamangkin ni Miguel Abbott mula sa labas. Nang marinig ang pangalan ni Dalton Martin, namutla ang mga mukha ng mga babae. Sa Five River Province, si Miguel Abbott ay isang pangunahing figure. Sa harap ng Abbott family, ang Yero family ay wala. Si Dalton Martin, bilang pamangkin ni Miguel Abbott, ay pinangangasiwaan ang pearl on the water at walang nang ahas na guluhin siya. Ngayong nasaktan na nila si Dalton Martin, magiging mahirap na tapusin ito ng madali. Natatakot ngayon, ha? Kung ininom mo lang sana ang inumin ko kanina, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Baka nagising ka at nagkunwaring walang nangyari. Ngayon, hindi ito magiging ganoon kadali. Tumayo si Dalton Martin mula sa lupa, naglabas ng masasamang laway. Anak, gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ng buhay mo. Bang! Ngunit bago niya matapos ang kanyang pangungusap, pinalaya si Drake Hendrix, na binalibag ang dalawa sa mga tulisan sa lupa. Ang natitirang ilang magnanakaw ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong makabangon bago sila natamba sa lupa ng mga pinggan mula sa mesa. Hindi masamang kasanayan, ngunit ano ang mabuting maidudulot nito? Pinaikit ni Dalton Martin ang kanyang mga mata at umatras ng ilang hakbang. Calvin, dalhin mo ang mga tao. Nilabas niya ang phone niya at nagpadala ng WeChat message. Si Calvin ang kanyang subordinate sa Pearl on the Water at siya rin ang pinakamay kakayahang enforcer sa ilalim ni Dalton Martin. Dahil nabugbog sa sarili niyang kerahan, kinailangan niyang makontrol muli ang sitwasyon. Wala pang isang minuto ay dumating si Calvin sa pinangyarihan kasama ang isang grupo ng 12-dosenang. Boss, sino ang bulag na bastard na maglakas loob na tumayo laban sa iyo dito? Tinanggal ni Calvin ang kanyang salaming pang-araw, bahagyang nagulat. Sa sinabi niyang, Calvin, anong nangyari sa ulo mo? Sa ngayon, puno na ng dugo ang mukha ni Dalton Martin, maging ang damit nito ay may mga mantsa ng dugo. Kunin ang dalawang babaeng ito, at sayangin ang lalaki. Pinandilatan ni Dalton Martin si Drake Hendrix, na nagnanais na tanggapin niya ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Ngunit nagulat na, nagpadala ng mensahe si Elizero sa kanyang pamilya, gayon din si Simeon Kensington. Dalton Martin. Huwag kang masyadong lalayo. Kahit na-immune niya ang kanyang pamilya ay hindi maglalakas loob na saktan ang Abbott family, Elizero gusto pa ring labanan. Makonsensya siya kung masaktan si Drake Hendrix dahil sa kanya. Samantala, kumakain si Atlas Leopold kasama ang kanyang mga kaibigan sa hindi kalayuan. Young Master Leopold, hindi ba nandyan ang mapapangasawa mo? Hindi ba dapat tulungan mo siya? Tanong ng isa sa mga mayamang lalaki. Karaniwang kaalaman na nilayo ni Atlas Leopold na pakasalan si Elizero, ang mga Yero at Leopold na pamilya ay nagkita na at sumang-ayon sa kasal. Huwag mag-alala,
Hayaan siyang magdusa ng kaunti, then I'll show up and play the hero, Atlas Leopold said, glaring at Dalton Martin's aggressive behavior with a hint of disdain in his eyes. Pinakasalan niya si Elise Yero ng buo para sa isang kayamanan mula sa pamilya Yero. Nangako na ang pamilya Yero na ang kayamanang ito ay magiging bahagi ng kanyang dot sa pamilya Leopold. Kung hindi, sa mga pamantayan ni Atlas Leopold, hindi niya kailanman isasaalang-alang ang isang batang babae mula sa isang menor de edad na pamilya. Ngunit hindi niya hahayaang lumayo si Dalton Martin, anumang hindi tamang aksyon mula sa kanya ay haantong sa Atlas na mamagitin sa kanyang mga tauhan. Dalton Martin, dinadala na ng kapatid ko ang mga tao, huminto ka na. Sa wakas ay hindi na makaupo si Simeon Kensington. Ang pamilya Kensington sa Five River Province ay mayroon ding makabuluhang kapangyarihan, na nakikinabang ng husto dahil sa impluwensya ni Theodore Kensington. Sa emerhensyang ito, wala siyang pagpipilian kundi makipag-ugnayan sa kanyang kapatid na si Kyson Kensington. Kahit sinong dumating ngayon, lampoin ko ang batang ito. Alam na ngayon ni Dalton Martin na ang pagkakakilanlan ng dalawang babaeng ito ay hindi simple. Ngunit dahil natalo siya sa ganitong estado, medyo ayaw niyang paalisin si Drake Hendricks ng walang bayad. Kalimutan mo na, busog na ako, dalhin ang tseke. Sa ganoong pampublikong lugar, si Drake Hendricks ay hindi masyadong mahilig makipaglaban. Kahit na gusto niyang ipahayag ang kanyang presensya sa Five River Province. Ang ganoong paraan ay hindi magiging epektibo. Pagkasabi nito, diretso niyang ipinakita ang Supreme Card na ibinigay sa kanya ni Miguel Abad. Banal na kalokohan. Anak, sa tingin mo makakaalis ka na. Sa tingin mo makakatakas ka. Nagtaas ng mangga si Calvin Leopold at lumakad para maghiganti para sa kanyang kuya. Sa Pearl on the Water, sa kanilang sariling kerehon, may nangahas na dumaikit sa ulo ni Dalton Martin. Hindi mapapatawad. Teka, may death wish ka ba? Nang makita ang card na iyon, gamulo ang isip ni Dalton Martin. Dahil pamangkin ni Miguel Abad, natural na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng card na iyon. Nangangahulugan ito ng pagkilala kay Miguel Abad, isang kilalang panauhin. Kung nasaktan niya ang ganoong panauhin, sisirain siya ni Miguel Abad ng buhay. Tinatanong ka ng kuya natin, gusto mo na bang mamatay? Napangiti si Calvin. Nakasakay sa mga koneksyon ni Dalton Martin, halos ginawa niya ang gusto niya sa Five River Province. Lalo na ngayon, sa harap ni Dalton Martin, gusto niyang magpakita ng magandang palabas. Kinakausap kita. Sa sandaling iyon, walang pakialam si Dalton Martin sa masakit niyang ulo at mabilis na tumakbo, itinulak si Calvin sa isang tabi. Array! Kuya, ano ka? Dahil sa kawalan, muntik nang matamba si Calvin sa lupa. Smack! Bago pa siya makatapos ay sinampal na siya ni Dalton Martin sa mukha. Magwala ka. Kunin mo ang iyong mga tao at lumabas ka. Hindi niya kayang sakta ng isang tao na may Supreme Card. Ngayon, hinihintay ni Dalton Martin na maghiwa-hiwalay ang mga tao upang maamo siyang humingi ng tawad, kung hindi, sisirain talaga siya ni Miguel Abad ng buhay. Kuya, ikaw. Natigilan si Calvin. Ano ang nangyayari? Lumabas ka. Napakalakas ng boses ni Dalton Martin kaya narinig ito ng maraming tao. Young Master Leopold, oras na para umakyat ka sa entablado. Sa kabilang mesa, nakangiti ang mga Young Masters. Kung gayon, pupunta ang Young Master na ito at titingnan. Pinunasan ni Atlas Leopold ang kanyang bibig at dahan-daang tumayo, naglakad patungo sa direksyon ni Elise Yero. Ngunit nakakadalawang hakbang pa lamang siya nang makita niya si Dalton Martin na lumuhad sa lupa na may kumakatok. Hindi lang siya, Elise Yero at Simeon Kensington ang natulala. Tungkol saan ang pagtatanghal na ito? Ang kanilang reputasyon ay natural na nauna sa kanila, na sinuportahan ng Abbott family ang pamangkin na ito ng mga Abbott ay palaging nangingibabaw. Pero kanina lang, handa na siyang lumaban, tapos ngayon nakaluhod siya what in the world happened in between. Tanging si Drake Hendricks lang ang nakakaalam ng malinaw na ang paningin ng pinakamataas na card ang nag-trigger ng ganoong matinding reaksyon mula kay Dalton Martin. Tila talagang puno ng sinseridad si Miguel Abad. Kapatid, hindi naaalala ng matalinong tao ang mga pagkakamali ng tanga. Mangyaring huwag pansinin ang bagay na ito para sa akin. Panipi. Lumuhad si Dalton Martin sa harap ni Drake Hendricks, nagmamakaawa sa mahinang boses. Sige, basagin mo ang isa pang bote ng beer sa ulo mo, at pag-iisipan ko ito. Direktang kumuha ng bote ng beer si Drake Hendricks sa katabing mesa at inilagay sa lupa.
Tapos na. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Dalton Martin ang bote ng beer at binasag ito ng malakas sa sarili niyang ulo. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Sa sandaling iyon, parehong natigilan sina Elise Hierro at Simeon Kensington. Ilang sandali lang ang nakalipas, si Dalton Martin, na tila napakataas at makapangyarihan, ngayon ay nakaluhod sa lupa na parang apo. At walang pag-aalinlangan, binasag niya ang isang bote ng beer sa sarili niyang ulo. Wala na ba siya sa isip niya? Ngunit malinaw, siya ay hindi. Sa buong eksena, check, please, lang ang sinabi ni Drake Hendricks. Kasunod nito, nagbago si Dalton Martin ng ganito. Si Elise ay hindi katulad ng mga iniisip ni Simeon na may mas maisla na pag-iisip. Lumingge-lingge siya sa paligid at dama po ang mga mata niya sa Supreme Card. Dahil nakikihalubilo siya sa mataas na antas ng lipunan ng Five River Province, nagkaroon siya ng kaunting pag-unawa sa mga bagay na ito. Gayunpaman, kahit na may ideya sa kanyang isip, hindi pa rin siya sigurado. Ang uri ng tao na makakakuha ng ganoong card ay karaniwang isang kilalang big shot sa Five River Province. Kinailangan pang magtanong ni Theodore Kensington ng pamilya Kensington ng 3 beses bago tumanggap ng diamond card mula kay Miguel Abad. Ang card na tinitingnan niya ay iba sa diamond card, pwede ba? Posibleng platinum card. Ngunit mapapaluhod kaya ng isang platinum card si Dalton Martin sa lupa na parang aso. Hindi makapaniwala si Simeon. Gayunpaman, hindi iyon gaanong inisip ng kaibigan niyang si Elise Hierro. Mula sa panunukso kanina hanggang sa ngayon ay lumuhad ang nanunukso sa harap ng pag-amin niya sa kanyang mga pagkakamali, ang puso niya ay nakaramdam ng hindi kapani-pani walang kasiyahan. Ikaw na bastos, paano mo ako nakausap ngayon? Kinuha niya ang isang bote ng beer sa katabing mesa at tinimbang iyon sa kanyang kamay. Ito ay tipikal na nouveau-riche na pag-uugali, na naghahanap ng paghihiganti sa sandaling lumingon siya sa mga talahanayan. Ngunit hindi siya pinigilan ni Drake Hendricks. Kung tutuusin, si Dalton Martin ay talagang lumayo, nangaharas sa isang babae pagdating pa lang niya, aba. Nang malapit nang sumabog sa galit ang lalaking nakaupo sa katabing mesa, nang hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong uminom, inalis ang kanyang beer, nakita niya si Dalton Martin na nakaluhod sa lupa. Agad niyang dinala ang natitirang ilang bote ng beer sa mesa ni Drake Hendricks. Kuya, mangyaring tulungan ang iyong sarili, anumang gastos ay nasa akin. Pagkasabi nito, tumayo siya at sumigaw, waiter. Ilabas mo ang inumin. Nanginginig sa kaloob-looban si Dalton Martin habang nakaluhod sa lupa, halos magmura ng malakas. Ano, hindi nasiyahan. Itinaas ni Elise Hierro ang bote ng beer, ngunit nagdadalawang isip pa rin. Kung tutuusin, siya ay isang batang babae, paano siya makakagawa ng gayong mga karahasan? At kaya, ang bote ng beer ay nakasabit sa hangin, na naging sanhi ng pagtibok ng puso ni Dalton Martin sa takot. Kuya ate, basagin mo man o hindi, bilasan mo. Mas gugustuhin pa niyang basagin siya ng bote ng beer kaysa magpatuloy sa paghihirap. Napakahirap nito. Miss, huwag mag-alinlangan kapag gumagawa ng mga bagay. Napa-cross-leg si Drake Hendricks at nakangiting pinagmasdan si Elise Hierro. Minsan ganyan talaga, kailangan ng taong tutulak sa'yo mula sa likod. Lalabas na ako. Sa pamamagitan ng paghihikayat na iyon, si Elise Hierro ay nakatikom ang kanyang mga ngipin, ngunit hindi pa rin siya makapagdesisyon. Bang! Noon lang, hinawakan ni Drake Hendricks ang kamay ni Elise at binasag ang bote. Dili-dalaying, parang babae. Ako ay isang babae, para sa kabutihan. Napakurap-kurap si Elise Hierro, na para bang may natuklasan siyang bagong mundo. O dapat ko bang subukan muli? Habang sinasabi niya ito, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Dalton Martin, huwag. Kuya, nagkamali ako. Mangyaring maging magnanimous. Bang! Isa pang bote ng beer ang natanggap niyang tugon. Simeon, dapat mong subukan ito. Ito ay lubos na kasiya siya. Tuwang-tuwang tumingin si Elise Hierro sa kanyang kaibigan, sumasayaw sa tuwa. Ako, mas mabuting hindi. Umiling si Simeon. Isipin mo kung ano ang maaaring ginawa niya pagkatapos kanyang paalisan ngayon. Noon lang, nagsalita si Drake Hendricks ng may kapansin-pansing pagiging maagap. Bang! Walang salita, kinuha ni Simeon Kensington ang isang bote ng beer at binasag ito. Pababa. Napakalakas ng puwersa na talagang lumipad ang mga bubog sa ulo ng isang lalaki sa katabing mesa.
Kalmadong inalis ng lalaking iyon ang mga tipak ng salamin at pinagpatuloy ang pagkain ng kanyang steak nang may katahimikan. Young Master Leopold, kung hindi ka pupunta doon sa lalong madaling panahon, ibang tao ang magnanakaw ng lahat ng limelight. Sa isang malayong mesa, ang mga mayayamang binata ay nag-e-ep sa kanya. Gustong-gusto nilang panoorin ang kaguluhan na nangyayari at hindi natatakot sa lumalalang mga bagay, at sa pagkakakilanlan ni Atlas Leopold bilang isa sa 4 na malalaking tagapagmana, sino ang hindi magbibigay sa kanya ng mukha? Sige. Matapos mag-alinlangan sandali, humakbang pa rin si Atlas Leopold. Elise, okay ka lang? Pagkarating sa tabi ni Elizero, nagtanong siya ng buong pagka-gentleman. Sinulyapan niya si Dalton Martin na nakaluhod sa lupa, dumilim ang mukha niya habang sinasabi, Dalton Martin, how dare you? Alam mo ba kung sino siya? Siya ang aking mapapangasawa, na hindi pa nakakasal sa aking bahay. Habang nagsasalita siya, kinuha niya ang natitirang bote ng beer. At hinampis ito ng malakas sa ulo ni Dalton Martin. Buksan mo yung mga mata mo. Kung may susunod pa, tanungin mo ang sarili mo kung kaya ka pa bang protektahan ni Miguel Abbott. Bagamat may impluwensyang si Miguel Abbott, si Dalton Martin sa huli ay isang tagalabas. Kung makikipag-crush siya kay Atlas Leopold, siguradong hindi maa-offend ni Miguel Abbott ang Leopold family para lang sa isang outsider. Paumanhin, Young Master Leopold. Napuno ng dugo ang mukha, gumapang si Dalton Martin sa paanan ni Atlas Leopold at humagulgol, hindi ko alam na kasintahan siya ni Young Master Leopold, bulag talaga ako. Pagkasabi niyo na'y sinampal niya ang sarili niyang mukha. Malabo man ng dugo ang kanyang paningin, napakalinaw pa rin ang kanyang isip. Ang pagkakasala sa isa sa 4 na malalaking tagapagmana ay tiyak na hindi magtatapos ng maayos. Kung nalaman ni Miguel Abbott ang pangyayaring ito, baka makikout pa siya sa Pearl on the Water. Magwala ka, huwag mo na akong makitang muli. Matapos siyang pagsabihan na parang isang tunay na ginoo, nilingon ni Atlas Leopold si Simeon Kensington. Kumusta, ako si Atlas Leopold, at ako ang magiging asawa ni Elise sa hinaharap. Bagamat isang transaksyon lamang ang pagpapakasal kay Elizero, ginawa pa rin ni Atlas Leopold na alamin ang lahat tungkol sa kanyang paligid. Alam niya na si Simeon Kensington ang matalik na kaibigan ni Elizero. Ito ay ganap na kinakailangan upang batiin siya sa oras na ito upang ipakita ang kanyang sariling biyaya. Hello, ako si Simeon Kensington, kaibigan ni Elise. Binalika ni Simeon Kensington ang pagbati na may magalang na ngiti. Hindi niya lubos na masabi kung bakit, ngunit hindi niya nagustuhan ang pasikat, mataas na lipunan na poster ng Atlas Leopold. Sa halip, mas maganda ang impresyon niya kay Drake Hendricks, ang tuwid na lalaki na nakasuot ng bakal. Panipi. Marahil ang isa ay tila mas mapagkunwari, habang ang isa naman ay tila mas tunay. Kuya, nagkita ulit tayo. Lumingon si Atlas Leopold upang tingnan ang maaliwalas na si Drake Hendricks. Matapos maikalat ang video noong araw na iyon, nakakagulat na nakatanggap siya ng epekto na lampas sa kanyang inaasahan. Nagplano siyang mamagitin ng maghiganti ang Potter family, na gumaganap bilang mabuting tao. Ngunit sino ang nakakaalam, ang pamilyang Potter ay umalis sa lubos na pagkatalo. Sorry, hindi ko maalala. Simpleng sagot ni Drake Hendricks na hindi man lang nagtaas ng ulo. Nang makita ang kanyang saloobin, malinaw na nagulat si Atlas Leopold. Bilang isa sa mga malaking tagapagmana ng Five River Province, ito ang unang pagkakataon na may nang-ahas na baliwalain siya ng ganito. Ngunit bilang isang tao na nakakita ng maraming mundo, mabilis na ngumiti si Atlas Leopold at sinabing, sa Blackwind Entertainment noong araw na iyon. Sorry, hindi ako nagsusugal. Muli siyang pinutol ni Drake Hendricks, ang mga ganyang lugar ay para puntahan ng isang tulad ni Young Master Leopold, di ba? Ako ay mahirap mula noong ako ay bata, hindi man lang nakapunta sa clubhouse. Bakit pupunta ang isang tapat na tao sa isang lugar ng pagsusugal ng walang anumang dahilan? Dahil doon ay agad na nagdilim ang mukha ni Atlas Leopold. Malinaw na silang nagkita noon, at ngayon sa harap ng nobyo at kaibigan nito, hindi man lang siya binigyan ng kahit anong mukha. Nagsusugal ka. Si Elizero, na nag-aatubili na, ay agad na tumingin kay Atlas Leopold, na mas masama ang pakiramdam. Hindi, ito lang. Bago matapos ang pagpapaliwanag ni Atlas Leopold, maluwag na sinabi ni Drake Hendricks, ang ganitong uri ng tao, si Young Master Leopold, ay bihasa sa pagkain, pag-inom, pakikiapid.
Pagsusugal, ano ang siya, hindi magaling. Sinong disenteng tao ang pumupunta sa sagalan ng walang dahilan? Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Ang isang magalang na pag-uusap ay lubusang nauwi sa awkwardness. Ang Atlas Leopold ay palaging kilala bilang isang nakangiting tigre na ginagamit upang makihalubilo sa mataas na lipunan na may matatag na ugali. Pero ngayon, hindi niya maiwasang magalit. Itong kapatid. Sino ang kapatid mo? Inangat ni Drake Hendricks ang kanyang ulo ng may pag-aalipusta at sinabing, biniton ka ba ng pagmamahal noong bata ka? Tinatawag ang lahat ng kapatid. Paumanhin, ngunit hindi iyon ang bagay sa akin, at wala akong gana na magkaroon ng kapatid ng biglaan. Panipi. Hindi pa man siya nakapagsalita ay humagalpak na ng tawa sina Elise Hierro at Simeon Kensington sa tabi niya, na pinawi ang kanilang kalungkutan. Sa wakas ay hindi na napigilan ni Atlas Leopold ang kanyang galit. Bilang isa sa 4 na young masters ng Provincial City, sino ang nang-ahas na baliwalain siya? At ngayon, sa harap ng kanyang nobya at matalik na kaibigan, siya ay pinahiya ni Drake Hendricks. Huwag masyadong lumayo. Oh, iba talaga ang paraan ng pagsasalita ng mga mayayaman. Nandito ako at nagsasaya sa aking pagkain, at pumunta ka para abalahin ako at subukang kilalanin ako bilang iyong kapatid. Ano ang susunod? Panunumpa ng dugo. Itinulak ni Drake Hendricks ang kanyang plato at kubyerto sa tabi, kung gusto mong kilalanin ang pagkakamag-anak, gawin mo ito. Ang mukha ni Atlas Leopold ay naging asul na bakal, at hindi niya mapigilan ang panginginig. Hindi pa siya nakakausap ng ganito sa buhay niya. Ito ay simpleng hindi makatwirang provocation. Anong mali? Nag-e-enjoy kami ng girlfriend ko sa aming pagkain, at pumunta ka para abalahin kami. Nagsalita si Drake Hendricks na parang hindi niya napansin na namumula ang mukha ni Atlas Leopold sa galit, gulat na gulat pa rin sa bawat salita. Girlfriend mo. Nang marinig ito, hindi naiwasang magtanong ni Simeon Kensington. Sa mga naroon lamang ang kanyang sarili at si Elise Hierro. Saan nanggaling ang girlfriend na ito? Elise, umupo ka sa tabi ko. Sa harap ng Atlas Leopold, sumenya si Drake Hendricks kay Elise Hierro, now that we have established our relationship, why the awkwardness? Mula sa naunang pag-uusap, alam niyang labis na hindi nasisiyahan si Elise Hierro sa arranged marriage nito kay Atlas Leopold. Nakipagtalo pa siya sa kanyang pamilya tungkol dito. Sa pamamagitan ng paggamit kay Elise Hierro para sampilan ang mukha ni Atlas Leopold, hindi siya sigurado kung makikipagtulungan ang babaeng ito. Ngunit hindi niya inaasahan na hindi lamang si Elise Hierro ang naglaro, kumilos siya bilang isang Oscar-winning na aktres. Darling, ngayon lang talaga nakakatakot. Si Elise Hierro ay mapang-akit na lumapit kay Drake Hendricks at maingat na umupo sa kanyang kondangan. Salamat at narito ka, kung hindi, hindi ko talaga alam ang gagawin. Dahil doon, ibinaon niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Drake Hendricks, na parang mag-asawang nagpapakasasa sa mga sweet nothings. Hindi lamang nagulat si Simeon Kensington kundi pati na rin si Drake Hendricks mismo. Ang babaeng ito ay naglalaro para sa keeps. Hindi pa siya naging ganito kalapit kay Aurelia McLeaf. Pero ngayon, hindi niya magawang itulak palayo o hindi siya itulak palayo. Dahil siya na ang nagsalita, kailangan niyang tahimik na tiisin ito. Ikaw. Nang makita ang kanyang kasintahang nakaupo sa mga bisig ng ibang lalaki, si Atlas Leopold ay sasabog na sa galit. Kahit na hindi niya gusto si Elise Hierro, siya ay pagkatapos ng lahat ng kanyang kasintahan sa pangalan. Bilang isang lalaki, hindi niya matitiis ang kahihiyan ng pagiging cuckolded. Ha! Young Master Leopold, tungkol saan ito? Sa sandaling iyon, lumapit ang isang kabataang lalaki na may suot na cape ng ginto, na may hawak na tabako sa pagitan ng kanyang mga daliri. Kailangan mo bang i-back up ka ng mga kapatid? Ang bagong dating ay isa sa mga kasama sa table ni Atlas Leopold, isang kilalang binata mula sa ibang probinsya na nagngangalang Holden Michael. Sa kanyang unang bahagi ng 20s, nakasuot siya ng maikling buhok, salaming pang-araw, isang makapal na gintong kadena sa kanyang leeg, at isang mink coat sa kanyang mga balikat. Kuya Michael, ito ay isang bagay sa pamilya ko, at kakayanin ito ni Leopold. Ayaw ni Atlas Leopold na maging malawak na kilala ang nakakahiya na pangyayaring ito. Kahit na nakita ito ng lahat, ang hindi pagsasalita tungkol dito ay ibang usapan. Ngunit malinaw na hindi nilayo ni Holden Michael na tumayo ng walang ginagawa. Anak, ang babae sa iyong mga bisig ay babae ni Young Master Leopold.
Kahit na magsawa siya sa kanya isang araw, hindi mo siya mahawakan. Ang usapin kay Eliziero ay kilala sa mga kaibigan ni Atlas Leopold. Kaya hindi sila magalang kapag nagsasalita sila. Medyo masaya lang, ano ang pinagkaiba sa isang bagay? Kinakausap kita. Nang makitang hindi natinag si Drake Hendricks, tumawa si Holden Michael at sinabing, "Bata, kawili-wili ka." Sa pamamagitan nito, pinahaba niya ang tabako sa ulo ni Hendricks, handa ng i-flick ang abo. Snap! Ngunit bago niya maipitik ang kanyang daliri, parang kidlat ang kamay ni Hendricks, na pinutol ang isa sa mga daliri ni Michael na malinis. Damn it! Sa isang iglap ay lumundag ang matinding sakit. Ngunit ito ay malinaw na hindi pa tapos, samantala, sinalo ni Hendricks ang nahuhulog na tabako at itinutok ito sa bibig ni Michael. Ma'am! Sumalubong sa dila ang sinindihang tabako, at ang sakit ay napakatindi kaya hindi makapagsalita si Michael, nakaluhod sa lupa, nanginginig ang buong katawan. Sa oras na nahukay niya ang tabako mula sa kanyang bibig, tumutulo na ang mga luha sa kanyang mukha dahil sa sakit. Balak sana niyang magpakitang gilas, pero sa halip, napahiya siya. Anong nangyayari? Nang makakita ng gulo, isang grupo ng mga kabataang lalaki ang agad na lumapit. Mr. Michael, anong nangyari? Hindi nila inaasahan na ang pinagsamang pagsisikap ni na Atlas Leopold at Holden Michael ay hindi mag-aayos ng mga bagay, kaya hindi sila nag-abala na tumingin sa ganitong paraan habang kumakain. Sinong mag-aakala na isa sa apat na malalaking young masters ng Kapitolyo ng probinsya ang magpapakumbaba sa sarili nilang teritoryo? At ang nangingibabaw na si Holden Michael ngayon ay humihikbi ng malakas. Ako, siya. Sinubukan ni Michael na magsalita ngunit hindi makapagsalita. Napapaso ang kanyang dila dahil sa nagninangas na tabako, at ngayon masakit pa ang pagkakalantad sa hangin, pati na ang pagsasalita. Ikaw ay patay na karne. Anuman, ang host ngayon ay si Atlas Leopold. Si Michael ay isang batang Panginoon sa Hilaga, at ngayon ay nasugatan siya sa ari-arian ni Leopold. Ito ay isang mahirap na sitwasyon para sa Leopold upang ipaliwanag. Rafferty. Magsama kayo ng mga lalaki. Matapos kunin ang kanyang telepono, tinawagan ni Atlas Leopold ang kanyang subordinate na si Rafferty. Ngayon ang kabilang partido ay nagpawala sa kanya, kaya't wala siyang pagpipilian kundi ang gumawa ng malupit na hakbang. Pagkatapos ng lahat, sa napakaraming iba pang mga masters na nanunood, kung hindi niya ito mahawakan ng maayos, maaaring hindi rin mag-abala ang Atlas Leopold na subukang patakbuhin ang mga bagay dito sa hinaharap. Young Master Leopold, kaya mo ba? Mukhang napaka-wild ng lalaking ito. Ang iba pang mayamang mga binata ay pinasok ang kanilang mga kamay sa kanilang mga bulsa, tinitigan si Drake Hendricks ng may labis na interes. Sa kanilang alaala, tila walang sino man ang nang-ahas na maging matapang. Ate, panipi. Sa sandaling ito, sumugod din ang kapatid ni Simeon Kensington kasama ang kanyang mga tauhan. Young Master Leopold, panipi. Nang makita si Atlas Leopold, hindi niya maiwasang tumigil at pagkatapos ay casual na nagtanong, anong ginagawa mo dito? Ito ba ang iyong kapatid na babae? Pagkatapos sukatin siya, sinabi ni Atlas Leopold, alisin mo siya. Ibibigay ko ang mukha ng Kensington family ngayon, pero kung may susunod pa, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Bagamat siya ay mula sa Kensington family, ang branch na ito ay hindi ang core ng Kensington family. Ang tunay na core ay ang martial arts school na itinayo ni Theodore Kensington at ng iba pa na may magandang reputasyon sa Five River Province. Ngunit kung tutuusin, bahagi siya ng pamilyang Kensington, at dahil wala siyang masyadong sinabi sa buong panahon, natural na ayaw ni Atlas Leopold na gawing mahirap ang mga bagay. Oo, salamat, Young Master Leopold. Pagkatapos magpasalamat kay Atlas Leopold, nagmamadaling umalis ang mga Kensington. Bago umalis, binigyan ni Simeon Kensington ng nag-aalalang sulyap sina Eliziero at Drake Hendricks. Sinaktan nila ang Atlas Leopold, pagkatapos ng lahat. Tinawag para sa backup. Duwag. Tawagan ng lahat ng makakaya mo, dalhin silang lahat. Umiling si Drake Hendricks at sinabi kay Eliziero sa kanyang mga bisig, wine, please. Agad-agad. Si Eliziero, na walang pakialam sa nakamamatay na tingin ni Atlas Leopold, ay iniabot kay Hendricks A. Tasa ng alak, kahit na hanggang sa paglalaro ng isang nakabahaging tasa ng inumin. Sok! Naglalaro ka ng apoy. Panipi. Tahimik na binalaan siya ni Hendricks, ngunit wala itong epekto.
Sa sandaling ito, si Elise Hierro ay masyadong malalim sa kanyang tungkulin. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Para sa isang lalaki, ang pinakamalaking paghihirap ay kapag ang kanyang kasintahang babae ay umiinom ng isang cross-cupped na inumin kasama ng ibang lalaki sa harap ng kanyang mga kaibigan. Bilang isa sa 4 na pinakakarapat-dapat na bachelor ng kabisera ng probinsya, nadama ni Atlas Leopold na nawala ang lahat ng mukha niya sa sandaling ito. Ang mga kumakain sa iisang mesa ay ang mga young masters mula sa karatig probinsya. Bilang host, hinayaan niyang mangyari ang ganoong kahihiyan. Elise Hierro, isa kang kalapitang mababa ang lipad. Marahas na iniluwa niya. Mahirap isipin na ang karaniwang Pinong young master na si Leopold ay magsasalita ng mga mababang uri ng salita sa sandaling ito. Nakatingin kay Elise na nakaupo sa mga bisig ni Drake Hendricks, hindi niya maiwasang mag-isip ng ideya. Ito ang perpektong pagkakataon para i-pressure ang Hierro family at pabilisin ang kasal. Mas mabuti sa loob ng buwang ito. Matapos makuha ang gusto niya, ihahagis niya si Elise sa kanyang mga kapatid. Hahayaan siyang mamuhay sa anino sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Nagmura siya sa'yo. Tinulak ni Drake Hendricks si Elise Hierro gamit ang kanyang bibig. Narinig mo, babae mo na ako, tatayo ka na lang ba dyan at manunood? Ang matagal ng pinigilan ng mga pagkabigo ay ganap na nagtulak kay Elise Hierro na baliw. Naisip niya na sa pamamagitan ng pagkilos na ito, maaari niyang kanselahin ang pakikipag-ugnayan. Kung tutuusin, paano kaya ang isa sa 4 na dakilang young masters ay maaaring magpakasal sa gayong babae? Ngunit malinaw na mali siya. Hindi lang siya pakakasalan ni Atlas Leopold, kundi gagantay rin siya. Itago ang iyong mga kamay sa iyong sarili. Noong una ay gusto ni Drake Hendricks na ipahiya si Atlas Leopold, ngunit hindi niya inaasahan na gagawin niya ang pugad ng trompeta kasama si Elise Hierro. So ano ang gagawin natin sa pagmumura niya sa akin? Marahil ito ay ang bahagyang pagkalasing, ngunit ang mainit na hininga ni Elise ay dumampi sa mukha ni Drake Hendricks, at ang kanyang mga mata ay naging malabo. Kung minumura ka niya, sinaktan mo siya. Sa pagkakaroon ng maraming taon, hindi makapaniwala si Drake Hendricks na itinutulak siya sa kanyang limitasyon ng babaeng ito. Sumandal siya at sinabing, sige, nasa likod kita. Talaga. Isang kislap ang kumislap sa mga mata ni Elise Hierro. Kinasusuklaman niya si Atlas Leopold, na kinasusuklaman siya mula sa kanilang unang pagkikita. Ang mga anak ng mayayamang pamilya ay napaka-ipokrito, panlabas na kultura at banayad ngunit gumagawa ng hindi mabilang na mga duwag na bagay sa likod ng mga nakasarang pinto. Ngayon, pinalakas ng alak at sa suporta ni Drake Hendricks, talagang tumayo siya at naglakad patungo sa Atlas Leopold. Anong ginagawa mo? Isang mayamang binata ang naglahad ng kamay para pigilan siya. Hindi niya kayang talunin ang mga lalaki, ngunit madali niyang nasuntok ang isang babae. Tingnan mo, may huminto. Bago pa matapos ni Elise Hierro ang kanyang pangungusap, biglang pumitik si Drake Hendricks ng isang bakal na tinidor mula sa kanyang kamay, na tumusok sa braso ng lalaki. Ang lakas ng tinidor ang nagtulak nito diretso sa buto. Ah, kamay ko! Napaatras ng ilang hakbang ang binata, nababalot ng sakit ang mukha at walang kusang tumulo ang mga luha. Mabilis. Tumawag sa 120, naghihingalo ako. Bagamat sugat lamang iyon sa laman, pinalaki niya ito sa buhay at kamatayan. Ang iba pang nabigla na mayayamang kabataan ay nagmamadaling inilabas ang kanilang mga telepono, nanginginig habang nagdidial para sa mga serbisyong pang-emerhensya. Ngayon, walang nang ahas na pigilan ka, gawin mo ang lahat ng gusto mo. Sumandal si Drake Hendricks sa upuan, may ngiti sa mukha habang pinagmamasdan siya. Dahil hindi niya ugali ang paninigarilyo, kumagat na lang siya sa isang pares ng chopstick. Maraming salamat. Binalingan siya ni Elise Hierro ng mapanlinlang na sulyap at pagkatapos ay dahan-daang naglakad papunta sa Atlas Leopold. Sa pagkakataong ito, ang mayayamang binata ay gumawa ng paraan para sa kanya, walang nang ahas na makialam. Elise Hierro, mas mabuting isipin mo ang Hierro family. Nang makita ang kanyang kasintahang babae na sumusulyap sa ibang lalaki, ang puso ni Atlas Leopold ay namilipit na parang kutsilyo. Inangat niya ang kanyang ulo at malamig na nagbanta, ang iyong mga aksyon ay maaaring maglubog sa aming pamilya sa isang bangin. Ipinapayo ko sa iyo na pag-isipang mabuti, kung hindi, hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan.
Si Elizero, na hindi pa nakapagdesisyon, ay napukaw sa kanyang mga salita at sinampal siya sa mukha. Sampal. Ang malutong na tunog ay agad na nagpatahimik sa mataong water pearl venue. Hindi ba si Atlas Leopold iyon, isa sa 4 na elite young masters? Bakit siya sinampal? Sino ba ang babaeng iyon, hindi ko pa siya nakita. Baliw. Ang tanyag na young master, na may napakalaking kapangyarihan sa lungsod ng probinsya, may nangahas na sampelan siya. Nanghihingi sila ng gulo. Hindi naman. Tingnan mo ang mga panginoong iyon na nakatayo sa kanilang paligid, wala sa kanila ang mga pushover, gayunpaman, lahat sila ay nakatayo doon, walang pakialam, kasama ang ilang umiiyak na lobo. Ang lahat ng kumakain sa water pearl ay isang taong kilala. Marami ang nakakilala kay Atlas Leopold at alam na alam kung gaano kakilakilabot ang kilalang young master ng lungsod ng probinsya. Ang pagsampal sa mukha sa harap ng napakaraming tao ngayon ay lalong nagpa-curious sa pagkatao ng babae. Mukhang anak ng Yarrow family iyon para sa akin. Maaaring malaki ang Five River Province, ngunit maliit ang mundo. Ang pamilya Yarrow ay maaari ding ituring na isang pangunahing sambahayan sa lungsod ng probinsya, na natural na nagkakaroon ng maraming kaibigan. Kabilang sa mga dumalo ang mga kaibigang nakipagsugal kay Grant Yarrow, ang ama ni Elise. Nang makita ang eksenang ito, dali-dali nilang idinial ang numero ni Grant. Mr. Yarrow, sinampal lang ng anak mo sa water pearl si Atlas Leopold. Alam ko, nakatanggap ako ng 3 tawag sa loob ng 1 minuto. Papunta na ako ngayon, mapapatay talaga tayo ng maldita na babaeng ito. Well, bilisan mo, kung hindi, baka huli na ang lahat. Matapos ipaalam kay Grant Yarrow, bumalik ang lahat sa panonood ng drama. Kailan mo pa makikita ang isa sa 4 na elite young masters na binugbog? Ito ay live action. Elise Yarrow, pag-isipan mong mabuti. Gusto mo bang hilahin ang buong pamilya kasama mo? Si Atlas Leopold ay likas na umatras, nakita ang kabaliwan sa mga mata ni Elise, ang lahat-lahat, walang ingat na kabaliwan. Hindi niya pinaniwalaan si Elise na kayang gawin ang ganoong gawain noon pa man. Pero nang dama po ang sampal na iyon sa mukha niya, hindi na siya magtataka sa mga sumunod na nangyari. Pamilya, ha? Ha? Malamig na bamantong hininga si Elise at umiling, nakita lang nila ako bilang isang kasangkapan, ni minsan ay hindi isinasaalang-alang ang aking nararamdaman. Kung gayon, young Master Leopold, guguluhin kita para alagaan sila para sa akin. Pumalakpak. Pagkasabi noon, kumuha siya ng bote ng beer mula sa kung saan at binasag ito sa ulo ni Atlas Leopold. Ngayon ang water pearl ay ganap na tumahimik. Isa sa 4 na elite young masters, hindi lang sinampal kundi ngayon ay hinampas ng bote ng beer. Naniniwala talaga silang galit ang babaeng iyon. Ganap na baliw. Elise Yarrow, ikaw. Naramdaman lamang ni Atlas Leopold ang pag-iingay sa kanyang ulo, habang ang matinding sakit ay agad na kumalat sa kanyang katawan. Ngunit si Elise Yarrow ay walang balak na huminto, patuloy na lumakad pasulong ng hakbang-hakbang. Mr. Leopold. Sa sandaling iyon, ang pasukan ng water pearl ay umalangaw-ngaw sa sunod-sunod na mabilis na mga yabag, na sinundan ng isang baha ng mga lalaking nakaitim. Ang nangunguna ay may hawak na bakal na tubo, at sa kanyang hitsura, masasabi ng isa na hindi siya dapat libakin. Nakasuot siya ng vest na tumambad sa kanyang matipunong katawan, puno ng galit ang kanyang mukha. Rafferty, kunin ang nakatutuwang malawak para sa akin. At ang batang iyon, patayin mo siya. Si Atlas Leopold, nang makita ang kanyang empleyadong si Rafferty, ay bumangon na parang nakakita ng isang tagapagligtas at tumakbo upang makalayo. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Pinaikot-ikot ni Drake Hendricks ang chopstick sa kanyang kamay at diretsyong sinaksak sa guya ni Atlas Leopold. Hooray! Kaya, ang kilalang young Master Leopold ay bumagsak sa lupa, napaungol sa matinding paghihirap. Protektahan ng young Master. Nang makita ito, hindi nagatubili si Rafferty at, hawak ang kanyang bakal na tubo, sinugod si Drake. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Si Rafferty ang personal bodyguard ni Atlas Leopold at runner-up sa free fighting competition ng Five River Province. Ang kanyang lakas ay hindi kapani-pani walang kakilakilabot. Kasunod ng Atlas Leopold sa napakaraming taon, tinulungan niya si young Master Leopold na malutas ang maraming problema. Ngayon, nag-host ang Atlas Leopold ng isang piging para sa ilang mga kaibigan, at dahil ito ay nasa ang Five River Province at Waterfront Pearl ay nasa ilalim ng Moonlight Group.
Pinangunahan ni Rafferty ang ilang lalaki na gumala sa malapit, naghihintay na lumabas si Atlas Leopold. Ngunit sa halip na ang tao, isang tawag sa telepono ang dumating. Mula sa tono ng boses ni Atlas Leopold, alam ni Rafferty na may nangyaring mali sa loob, at ito ay malaking gulo. Isipin na, isang isyu na hindi naayos ni Young Master Leopold ang kanyang sarili, maaaring ito ay isang maliit na bagay. Sa Five River Province, sino ang mangangahas na hindi igalang ang Atlas Leopold? Kahit sa apat na Young Masters, ang Atlas Leopold ay nireranggo sa nangungunang dalawa, malayo sa kung ano ang maikukumpara ng mga spoiled na batang iyon. Anak, tapos ka na. Nang makita ni Rafferty ang mukha ng kanyang Panginoon na puno ng dugo, alam niyang kailangan niyang ilabas lahat ngayon. Ngunit bago iyon, kailangan niyang alagaan si Eliziero. Bagamat ang babaeng ito ay nominal na asawa ni Atlas Leopold at ipinakita niya ang nararapat sa kanya noon, ngayong nag-utos na si Atlas Leopold, nagbago ang lahat. Anong gagawin mo? Nang makitang papalapit si Rafferty, walang kamalay-malay na umatras si Eliziero. Isinasaalang-alang na si Drake Hendricks ay nakaupo pa rin, ang mga batang maharlika ay hindi nakialam. Napapalibutan na kasi ang Waterfront Pearl, tumakbo man sila, saan kaya sila pupunta? Dahil naging babae ka na ni Young Master Leopold, dapat ay maging aware ka. Pagkasabi niyo ay sinampal niya ito sa mukha. Si Eliziero ay isang babae pagkatapos ng lahat. Mabilis niyang sinubukang umiwas, ngunit nabangga niya si Drake Hendricks. Huwag kang manakit ng babae. Sa sandaling iyon, ang boses ni Drake Hendricks ay nanggaling sa tabi ng kanyang tainga. Great! Ako na ang bahala sa inyong dalawa. Ang kamay ni Rafferty ay hinawakan ni Drake Hendricks, ngunit hindi siya nag-aalala. Pagkatapos ng lahat, siya ang free-fighting runner-up. Kahit isang dosenang ordinaryong lalaki ay walang kapantay sa kanya. Pabayaan mo na itong mukhang mahinang binata. Hanem. Ngunit nang sinubukan niyang kumawala, naramdaman niya na ang kanyang pulso ay naklamp ng isang bisyo, ganap na hindi natitinag. Ano ang mali, hindi na nagsasalita ng mahigpit? Tanong ni Drake Hendricks sabay tawa ng mahina. Anak, ikaw. Namula ang mukha ni Rafferty, pati mga butil ng malamig na pawis ay lumalabas sa kanyang noo. Akala niya ay kaharap niya ang isang bronze player, ngunit ito pala ay isang hari. Rafferty, ano ka nakatayo dyan? Gumawa ng isang bagay. Malakas na sigaw ni Atlas Leopold mula sa gilid. Sabik siyang makitang nakaluhod at nagmamakaawa sina Drake Hendricks at Eliziero, ngunit ang kanyang numero unong mandirigma ay nakatayo lang doon na hindi kumikibo. Young Master Leopold, ako. Nilunok ni Rafferty ang mga salitang sasabihin niya. Ano ang masasabi niya na hindi siya makagalaw? Sa pagpapasya na maging determinado, ang kanyang kanang binti ay nawalis. Kung ang sipa na ito ay dumapo sa braso ni Drake Hendricks, walang alinlangang mabali ang buto nito. Ngunit mas bumilis ang paggalaw ni Drake Hendricks. Halos sa isang kisap. Mata ay nabitawan niya ang kanyang braso at mahinang naputol ang kanyang palad. Basag. Napasigaw si Rafferty, napaluhod sa lupa sa sobrang sakit. Ito. Hindi lang si Atlas Leopold, halos lahat ay natulala. Isang hampas ng palad ang nakabasag ng mga buto, anong klaseng halimaw ito? Ngunit ang pinakanagulat ay ang mga tao mula sa Leopold family. Alam na alam nila kung anong mga kakayahan ang taglay ni Rafferty. Ang inaakala nilang one-sided na sitwasyon pala ay ibinaba ni Rafferty sa sandaling umakyat siya. Young Master Leopold, masyadong basura ang empleyado mo. Iritadong sabi ng batang maharlika na nasaksak sa braso gamit ang pitchfork. Naisip niya na si Atlas Leopold ay tatawag ng isang kakilakilabot na figure upang tulungan siya at nagkataon, hayaan siyang magligtas ng mukha. Ngunit ngayon, ang mga bagay ay bumaling sa kanilang ulo. Hindi, ako. Hindi alam ni Atlas Leopold kung paano magsisimula. Ang runner-up ng kickboxing sa Five River Province, mahina. Sa mga ordinaryong tao, si Rafferty ay makakalaban ng higit sa isang dosenang mag-isa nang walang anumang problema. Kayo, go for it. Pinatibay niya ang kanyang puso at inutusan ang kanyang mga tauhan na sumugod. Ngunit ang mga taong iyon ay nag-alinlangan at hindi pa rin naglakas loob na gumawa ng kahit kalahating hakbang pasulong. Malakas si Rafferty sa pakikipaglaban, at ngayong natalo na si Rafferty, hindi nila naramdaman na mas hihigit pa sila sa kanya. Bingi ba kayong lahat? Go! Ang Atlas Leopold ay umungal sa galit, at saka lamang sumulong ang mga empleyado, mahiyain at nag-aatubili.
Anong ginagawa mo? Maya-maya pa, isang malalim na boses ang muling tumunog mula sa entrance. Tumingin sa direksyon ng boses. Nakita nila ang isang lalaking kanluraning kalbo na may salaming. Pang-araw, maskulado ang katawan, naglalakad palapit sa kanila. Sa likod niya, sumunod ang isang grupo ng mga goons, ang kanilang mga numero ay halos kapareho ng kay Atlas Leopold. Pagdating niya sa mesa, automatikong nahahati sa dalawang hanay ang mga tauhan niya na pumupunta sa gitna. Pagkatapos nito, lumapit ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng suit, naglalakad sa masayang lakad. Tito Abet. Nang makita kung sino ang dumating, tuwang-tuwa si Atlas Leopold. Dahil ang bagong dating ay walang iba kundi ang may-ari ng Moonlight Group na si Miguel Abad. Si Miguel Abad ay mahina, at kahit na wala siyang gaanong prestihiyo gaya ng iba pang mga bigwig, ang kanyang lakas ay hindi nangangahulugang mas mahina kaysa sa iba. Young Master Leopold, anong nangyari? Kagagaling lang ni Miguel Abad mula sa isang business deal at naisipan niyang tingnan ang sarili niyang flagship hotel para lang matisod ang eksenang ito sa pasukan. Bilang may-ari ng hotel, natural na hindi niya kukonsentihin ang mga ganitong pangyayari. Tito Abad, nabugbog ako sa hotel mo. Hindi lang ako, pati mga kaibigan ko. Napangisi si Atlas Leopold sa loob. Dahil nangyari ito sa Moonlight Group, tiyak nakikilo si Miguel Abad. Pagkatapos ay hindi lamang niya mailalabas ang kanyang galit, ngunit maaari rin siyang magdagdag ng isa pang malakas na kaaway sa listahan ni Drake Hendricks. Sino ang gumawa nito? Sa katunayan, nang marinig ang mga salita ni Atlas Leopold, biglang nagbago ang mukha ni Miguel Abad. Sa sandaling iyon, si Eliziero, natakot, umatras pa atras, hinarangan si Drake Hendricks mula sa paningin, kaya hindi siya nakilala ni Miguel Abad. Ikaw ba ang may-ari dito? Ang pangalan ko ay Hayden Michael, ang anak ni Royston Michael mula sa Leopold Province. Si Hayden Michael, sa sakit, ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ngunit nagawa pa ring iangat ang kanyang braso, itinuro ang kanyang sugat at sinabing, ito, some pain ito sa aking mga buto. Kilala ko si Royston Michael, isa sa nangungunang 10 pinakamayaman sa Leopold Province. Dahil nangyari ito sa aking hotel, tiyak na gagawin ko ang buong responsibilidad. Lumingon si Miguel Abad at inutusan ang kalbong lalaki, Allen, dalhin mo siya para gamutin ang sugat niya. Oo. Tumango ang kalbo, tinulungang tumayo si Hayden Michael, at tinungo ang medical room ng Moonlight Group. Ang isang nangungunang hotel sa Five River Province ay natural na magbibigay ng gayong mga serbisyo. Sino ang dahilan ng kaguluhan? Matapos makita si Hayden Michael, tumingin siya sa paligid na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Ito ang babaeng ito, at ang lalaki sa likod niya. Mabangis na sinabi ni Atlas Leopold, hindi lang nila ako nasaktan, ngunit bago iyon, pinahiya nila ang iyong pamangkin na si Dalton Martin. Ano? Nang marinig ang pangalang Dalton Martin, halatang kinilig si Miguel Abad. Bagamat hindi Abad si Dalton Martin, pamangkin pa rin siya ni Miguel. Kinailangan mong tingnan ang may-ari kahit nagpapalo ka lang ng aso, pabayaan mo ang isang tao. Ibaba mo sila. Sa isang utos niya, agad na umabant ang mga tauhan sa likod niya. Nang makita ang napakaraming tao na lumalapit sa kanya, matagal nang nawala ang lahat ng kalasinggan ni Eliziero. Ngayon, lumingon siya, nagtanong siya sa takot, ano ang gagawin natin? Ano ang dapat ikatakot? Tinabi siya ni Drake Hendricks at tumingin kay Miguel Abad, hello, Boss Abad. Hindi ko inaasahan na makikita kita muli ng ganoon kaga. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Ikaw ba? Nang makita ni Miguel Abad si Drake Hendricks, agad na sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Ngunit ang ngiti na ito ay mabilis na naitago, napalitan ng isang hangin ng kawalang interes. Dahil ang kabilang partido ay nagpakita sa Pearl on the Water, ito ay nangangahulugan na ang kanyang pinakamataas na card ay nagkaroon ng bisa, at higit pa rito, ang kabilang partido ay natagpuan na ito ay lubos na kapakipakinabang. Kahit na extorted para sa 10-10 bilyon, kay Miguel Abad, iyon ay chump change. Maaaring bawiin ang perang nawala, ngunit hindi madalas dumarating ang mga ganitong pagkakataon. Ang kakayahang ibagsak ang ilang tycoon sa lupa gamit ang kapangyarihan ng isang tao, paano siya naging isang ordinaryong tao? Sa pagmamasid sa eksenang nasa harapan niya, agad na naunawaan ng kanyang isipan ang nangyayari. Siguradong hindi mapakali ang ginoong ito pagkababa ng eroplano at natapakan kaagad ang Atlas Leopold.
At nangyari ito sa sarili niyang hotel. Sa katunayan, nahaharap siya sa isang dilema, ngunit ito ay isang pagkakataon din. Ang kanyang naunang layunin na maglaro sa magkabilang panig ngayon ay tila hindi magagawa. Dalawang landas na lang ang naiwan sa kanya. Alinman sa tumayo kasama si Atlas Leopold, sa gayon ay nasasayang ang lahat ng kanyang nakaraang pagsisikap, na ang 10-10 bilyon ay itinapon ng walang kabuluhan. O kung pumanig siya kay Drake Hendricks, ibig sabihin ay nakatayo laban sa lahat ng tycoon, malinaw na. Nagdedeklara ng digmaan sa ibang mga pamilya. Hindi masama, iniisip na pumunta kay Boss Abbott para sa isang komplementaryong hapunan, ngunit tila, ang pagkain na ito ay hindi madaling tangkilikin. Umupo si Drake Hendricks na nakakross ang isang paa sa kabila, kitang-kita sa mukha niya ang isang misteryosong ngiti. Para kay Miguel Abbott, ang ngiting iyon ay buntis ng kahulugan. Paano ka makakapagsalita ng ganyan sa chairman? Itinuro ni Bold Abbott na kakabalik lang kay Hod and Michael, si Drake Hendricks, ang tono nito ay may kawalang interes. Miguel Abbott, bilang chairman ng Moonlight Group at isa sa nangungunang 10 pinakamayayamang individual. Humingi ng paggalang sa lahat na kailangang bumati sa kanya bilang Boss Abbott. Ngunit ngayon ang batang ito, na sinaktan si Atlas Leopold, ay nakikipag-usap din sa kanyang amo sa ganoong tono. Sa isip ni Allen, napagdesisyonan na niyang harapin ang binatang ito. Sampal. Ang hindi niya inaasahan ay sasampalin siya sa mukha ng dating hindi mapakali na si Miguel Abbott, na galit na sumisigaw, "Umalis ka rito." Oo, boss. Si Allen, nakahawak sa mukha, nagmamadaling yumuko at kumari pa ng takbo palayo. Hindi lang siya, napuno din ng gulat ang ibang bodyguards. Sa sobrang tagal na sinundan si Miguel Abbott, hindi pa nila nakitang nagalit ang amo. At si Allen, bilang pinuno ng mga bodyguard, ay tretuhin na parang kapatid ni Miguel Abbott sa karaniwang batayan. Ngayon, ang lahat ay may isang katanungan sa isip, sino nga ba ang binatang ito? Tito Miguel, kilala mo siya. Naramdaman din ni Atlas Leopold na may nangyari. Si Miguel Abbott ay isang taong pinahahalagahan ang kanyang pagmamataas, at kahit na sa pakikipag-usap sa kanya, kailangang maging magalang ang isa, na tinatawag siyang Uncle Miguel. Kilala ko siya. Hindi nagatubili si Miguel Abbott, lumapit kay Drake Hendricks, at humihingi ng tawad, Brother Hendricks, nabigo akong alagaan ka ng mabuti ngayon. Paano ito, mag-host ako ng isang salo-salo sa itaas na palapag upang mag-alok ng aking paghingi ng tawad, paano iyon tunog? Sa sandaling magsalita siya, napaawang ang bibig ni Elisiero sa gulat. Napakalinaw niya kung sino si Miguel Abbott, at akala niya ay may problema siya, ngunit ngayon ay kusang loob na iniimbitahan sila ni Boss Abbott sa hapunan. Ngunit ang mas hindi niya inaasahan ay si Drake Hendricks, na walang pahiwatig ng pagiging magalang, ay tumango lang at tumayo. Magsuot ng sexually ngayong gabi, samahan mo akong mabuti. Nang madaanan niya si Elisiero, maririnig na nagsalita si Drake Hendricks para marinig ng lahat. At bigla niyang binato ang isang card sa isa sa mga bodyguard ni Miguel Abbott, "Go, buy 2 sets of uniforms and come back. Hindi mo na kailangang gumastos ng pera sa mga bagay na iyon." Agad na ibinalik ni Miguel Abbott ang card at nagutos, "Hosiwan ito kaagad." Oo, sir. Sa utos ng amo, agad na tumalikod ang bodyguard at tumakbo palayo sa Pearl of the Waters. Noon lamang maingat na tiningnan ni Miguel Abbott si Elisiero. Palagi niyang nararamdaman na pamilyar siya sa kanya, at ngayon ay medyo kakaiba rin ang tingin niya kay Drake Hendricks. Parang lahat ng lalaki may taste dito. Ngunit ang hindi niya alam ay walang interes si Drake Hendricks kay Elisiero, gusto lang niyang ipahiya si Atlas Leopold. Sa bukas, ito ay magiging karaniwang kaalaman. Na ang kasintahang si Atlas Leopold ay nagpalipas ng gabi sa ibang lalaki, na nakikisali sa lahat ng uri ng mga kalokohan. Para sa isang lalaking may pagmamalaki gaya ng 4 na dakilang mga ginoo, ito ay mas masahol pa sa kamatayan. Tito Miguel, panipi. Oo nga, nang marinig ang mga salita ni Drake Hendricks, ang mukha ni Atlas Leopold ay naging kasing itim ng tubig. Sinaktan ako ng lalaking ito at ang mga kapatid ko. Pati ang mga empleyado at bodyguard ko ay nasugatan niya. Pagtayo, malamig na tumingin si Atlas Leopold kay Miguel Abbott, ngayon. Gusto niyang iakyat ang fiancé ko, at manunood ka na lang. Hinding-hindi papayag ang Leopold family na mangyari ang ganoong bagay, anuman ang mangyari. Para sa mayayamang pamilya, reputasyon ang lahat.
Bukod dito, ang mga salita ni Atlas Leopold ay medyo euphemistic, hindi tila isang banta kay Miguel Abad, ngunit naghahatid ng pinagbabatayan na mensahe. Ang usapin ngayon ay hindi na isang maliit na pagtatalo, ngunit kasangkot ang mga interes sa pagitan ng ilang malalaking pamilya. Paumanhin, Pamangkin Atlas. Sa isang mahinang ngiti, hinawakan ni Miguel Abad si Drake Hendricks sa braso at naglakad patungo sa itaas. Isang simpleng paghingi ng tawad ang naging malinaw sa kanyang paninindigan. Damn it! Lumuhad si Atlas Leopold sa lupa, malalim ang paghuhukay ng kanyang mga kuko sa kanyang laman. Hindi pa siya napahiya ng ganito sa buhay niya. At ginawa ito sa harap mismo ng napakaraming tao, walang awa siyang tinatapakan. Young Master, ano ang dapat nating gawin? Tanong ng mga empleyado. Walang kwenta lahat. Umalis ka sa paningin ko. Umungol si Atlas Leopold at inilabas ang kanyang cellphone mula sa kanyang jacket. Matapos mag-alinlangan sandali, marahas niyang itinapon ang telepono, nagpa siya na huwag tawagan ang kanyang ama. Tere na. Mabilis na tinulungan ng mga empleyado ang young master na bumangon at iniwan ang Pearl of the Waters pagkatapos magmadali. Nang nasa sasakyan, kinuha ni Atlas Leopold ang isa pang cellphone sa ilalim ng passenger seat. Iisa lang ang contact ng cellphone na ito, na talagang ayaw niyang tawagan maliban na lang kung kinakailangan. Sa Pearl of the Waters, ayaw kong mabuhay siya hanggang bukas. Matapos bigkasan ng pangungusap na ito, ibinaba na niya ang telepono. Drake Hendricks, mayroon kang daan patungo sa langit ngunit hindi mo ito kinuha, at ngayon ay pumapasok ka sa impyerno ng walang tarangkahan. Samantala, sa top floor restaurant ng Pearl of the Waters, masayang tinatamasa ni Drake Hendricks ang night view ng Five River Province. Hindi naman masama ang tanawin mula sa 33 palapag kapag tumitingin sa ibaba mula sa taas. Ang paghingi ng tawad na ibinigay mo ngayon ay naglagay na sa iyo ng husto laban sa pamilya Leopold. Si Drake Hendricks, na nakatalikod kay Miguel Abad, ay walang pakialam na nagsalita, bilang resulta, malamang napipiliin ng lahat ng aking mga kaaway na labanan ka. Boss Abad, mukhang hindi matalinong desisyon iyon. Sa ganoong pag-alis ni Atlas Leopold, tiyak na hindi niya ito basta-basta pakakawalan. At hindi lang si Atlas Leopold ang nawala ng mukha kundi ang buong pamilya Leopold ang nahihiya. Dahil sa ugali ni Miguel Abad, magkaaway na ang dalawang pamilya. Tatayo na lang ba si Mr. Hendricks kung may problema ako? Isa akong businessman na mahilig makipagsapalaran. Kung nabigo ako, magsisimula na lang ako. Pero paano kung magtagumpay ako? Na may mahinang ngiti, umupo si Miguel Abad sa mesa, maaaring iligtas ako nito ng 20 taong pakikibaka. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Habang nag-uusap sila, pumasok talaga si Elizero na nakasuot ng Playboy Bunny outfit, namumula ang mukha niya sa kahihiyan. Bago ito, marami rin siyang nahirapan sa loob. Ngunit pagkatapos ay naisip niya na ang pagpapakasal kay Atlas Leopold ay mas masahol pa kaysa sa makasama lamang ang lalaking nauna sa kanya. Para sa isa, kasuklam-suklam nito ang Atlas Leopold at ang kanyang sariling pamilya, at para sa isa pa, medyo nagustuhan niya si Drake Hendricks. Ang paraan ng pananakit ni Drake Hendricks sa isang tao kanina ay nagpaisip sa kanya na hindi kapani-pani walang nangingibabaw ito. Nang makita siyang nakasuot ng ganyan, natigilan ang lahat ng nasa kwarto. Sinong nagsabi sa iyong magbihis ka ng ganyan? Tumaas ang isang kilay ni Drake Hendricks, sabay turo kay Elizero. Hindi ba ikaw iyon? Napapikit si Elizero. Ang mga lalaki talaga ay hindi magandang nilalang, napakabilis na nakakalimutan ang kanilang sinabi. Sinabi ko lang ito nang hindi sinasadya, hindi mo kailangang seryosohin. Umupo si Drake Hendricks at mahinang sinabi sa kanya, bumalik ka, baka nag-aalala ang pamilya mo sa iyo. Hindi niya sinadya na gumawa ng anuman kay Elizero sa unang lugar, gusto lang niyang yakapin si Atlas Leopold. Ngayong nakamit na ang kanyang layunin, natural na nawala ang halaga ni Elizero sa kanya. Hey, mga lalaki! Matapos makita ang paglalahad na ito, si Elizero, sa kabila ng galit, ay umupo sa mesa. Hindi ako nakakain ng maayos kanina, at ngayon gutom na ako. Pagkasabi noon, anuman ang iniisip ng iba, kinuha niya ang kanyang mga chopstick at nagsimulang kumuha ng pagkain. Dahil si Miguel Abad ang host, lahat ng mga pagkaing nasa mesa ay inihanda ng mga nangungunang chef ng Pearl on the Water.
Hindi lang masarap ang mga lasa, pero top-notch din ang mga sangkap. Masarap, panipi. Marahil ay medyo nagugutom na siya dahil si Elizero ay lalong nahilig sa kanyang pagkain. Ito. Si Miguel Abot ay nalilito, ngayon ay hindi sigurado kung ano talaga ang saloobin ni Drake Hendricks sa babaeng ito. Nagsalita siya kanina tungkol sa pagpapalit ng uniforme, pero ngayon hindi na siya interesado. Mr. Hendricks, kung hindi, tatawag ako ng ilang babae para sa iyo. Pansamantalang tanong niya. Tawagan mo ang mga babae para saan? Sa tingin mo ba kulang pa ang kumakain? Pinulot din ni Drake Hendricks ang kanyang mga chopstick na gustong matikman ang sarap ng piging na ito. Maging ito ay ang texture o ang lasa, ang mga pagkaing nasa mesa ay malinaw na naiiba mula sa mga nasa ibaba. Nung kumain na siya sa baba kanina, bagamat masarap, malayo ito sa maihahambing dito. Dahil hindi interesado si Mr. Hendricks, hindi nakita guguluhin pa. Lalong naguguluhan si Miguel Abad. Ano ang gusto ng isang lalaki? Hindi sakam sa kayamanan o pagnanasa, ano ang gusto niya? Sa mga nakaraan niyang pakikitungo sa iba, lagi niyang tinutugunan ang kanilang panlasa. Para sa mga lalaki, isang pares ng mga babae, ilang mga painting, at ilang mga pera, ang mga ito ay karaniwang maaaring gumawa ng mga bagay-bagay. Ngunit ngayon, bukod sa malaking halaga ng pera na maagap niyang inaalok, hindi pa niya natutuklasan ang alinman sa mga interes ni Drake Hendricks. Elizero, kailan mo balak umalis? Hinarap ni Drake Hendricks si Elizero, na abala sa paglalagay ng pagkain sa sarili niyang mangkok, at malakas na nagtanong. Siya ngayon ay medyo nanghihinayang kahit na inis niya si Atlas Leo, ay matagumpay na napahiya ang prominenteng anak na ito ng lungsod ng probinsya, bakit niya ginagawa si Elizero? Siya mismo ay hindi natatakot sa paghihiganti ng pamilya Leopold. Kung tutuusin, marami ang gustong pumatay sa kanya, at ang isa pang kaaway ay walang gaanong pagbabago. Ngunit si Elizero at ang kanyang pamilya, ang mga Yero, ay maaaring magdosa sa mga kahihinatnan. Mula sa nalaman niya tungkol kay Atlas Leopold na naka-called out of the blue, tiyak na pahihirapan niya si Elizero hanggang sa puntong hinihiling niya na hindi na lang siya isinilang. Ang pamilyang Yero ay walang kakayahang makipaglaban sa mga Leopolds, at posible na ang buong angkan ay nakataya. Sa Five River Province, tiyak na may ganoong klase ng kapangyarihan ang pamilyang Leopold. Babalik ako kapag nakakain na ako. Malabong sabi ni Elizero. Ang walang muwang na batang babae na ito ay walang karanasan at hindi nag-isip ng mga bagay-bagay, tumutuon lamang sa isang pansamantalang pagpapalaya at hindi isinasaalang-alang ang mga kahihinatnan. Having offended Atlas Leopold, naisip mo ba kung ano ang gagawin mo sa hinaharap? Ibinaba ni Drake Hendricks ang kanyang chopsticks at matalim siyang tiningnan. Pagkatapos ng ganito, pwede pa ba akong pakasalan ni Atlas Leopold? Hindi ba ito mahusay? Ako ay libre, hindi ko siya kailangang pakasalan ngayon. Habang nagsasalita siya tungkol dito, lumiwanag ang mukha ni Elizero sa isang ngiti, na para bang tatakas na siya sa mga hawak ng isang halimaw. Hindi mo talaga iniisip na dahil lang dito, hindi ka pakakasalan ni Atlas Leopold, di ba? Napabuntong hininga si Drake Hendricks, masyadong walang muwang ang babaeng ito. Si Atlas Leopold ay tiyak na ikakasal sa iyo, at siya ay magpapatindi sa kanyang kabayaran. Sa tingin mo ba sa personalidad niya, madali ka niyang bibitawan? Kung ang iyong fiancé ay nakipagtalik sa ibang babae, at alam ng lahat ang tungkol dito, ano ang gagawin mo? Nang marinig ang tanong na ito, nag-alinlangan si Elizero, pagkatapos ay sinabi ng malakas, kakastrat ko siya. Gawin mong mas masahol pa sa kamatayan ang kanyang buhay. Nandyan ka na. Pumalakpak si Drake Hendricks at sumandal sa upuan, isa si Atlas Leopold sa 4 Young Masters, sikat sa buong Five River Province. Ngayon na ang kanyang kasintahang babae ay nasangkot sa ibang lalaki, kung isa sa alang-alang ang kanyang paraan ng paggawa ng mga bagay, maaaring kailanganin mong mamuhay ng isang buhay na impyerno. Ano ang dapat kong gawin pagkatapos? Ngayon lang napagtanto ni Elizero kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Sa sandaling ito, nawala ng gana ang dalaga, nakaupo sa upuan at nakatingin sa kawalan. Tapos na. Patay na ako. Patay na ako. Ikaw ang may kasalanan ng lahat, ano ang dapat kong gawin? Umupo si Elizero sa upuan, hindi na napigilan ang kanyang mga luha. Sa huli, siya ay isang maliit na babae. Barely 20 years old, paano niya naisip ang napakalayo ng unahan?
Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Maya-maya lang ay may kumatok sa pinto ng private room. Sino ta? Hindi napigilan ni Miguel Abad na sumimangot. Siya at ang kanyang bisita ay kumakain sa itaas na palapag, at walang sino man ang nang-ahas na istorbohin sila. Iyon ang tuntunin maliban kung may nangyaring napakahalaga. Boss, Mr. Leopold and Mr. Hierro are waiting for you, may importante daw silang pag-uusapan. Boses ni Allen ang nanggaling sa labas ng pinto. Hindi na kailangang hulaan ng isa na ang ama ni Atlas Leopold at ang ama ni Elise Hierro ang dumating. Ngayong umakyat na ang usapin sa D0 Int na ito, malamang na kumalat na ito sa buong Five River Province. Ang Leopold family at ang Hierro family, bilang mga pangunahing angkan, ay mas maagang nalaman ang tungkol sa mga chismis kaysa sa iba. Kuya Hendrix, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Nag-alinlangan si Miguel Abad, ngunit nagpa siya na hingi ng opinyon ni Drake Hendrix. Sabihin mo lang na wala ako dito kasama si Elise, at sabihin sa kanila na bumalik sa ibang araw. Walang pakialam na sabi ni Drake Hendrix. Sige, gagawin namin ang sinabi mo. Tumango si Miguel Abad dahil nahulog na sila sa Leopold family, hindi na mahalaga ang isa pang offense. Pagkatapos magsalita, tumayo siya, naglakad papunta sa pinto ng private room, at marahang binuksan iyon. Ah! Kapatid na Hierro, kapatid na Leopold, ano ang nagdadala sa iyo dito? Nakangiting tumingin siya sa dalawang lalaki sa pintuan. Abbott brother, sa totoo lang, nandito ba ang anak ko? Tanong ni Grant Hierro sa mahinang boses. Habang nagsasalita, patuloy siyang nakatingin sa loob ng silid, sinusubukang silipin kung ano ang nangyayari sa loob. Sa tabi niya, ang ama ni Atlas Leopold, ay may mas madilim na ekspresyon, hindi umimik ng isang salita sa mahabang panahon. Paano kaya? Bakit kasama ko ang anak mo? Kapatid na Hierro, napunta ka sa maling lugar. Kanina lang nandito si Young Master Leopold, siguro inuwi niya ang fiancé niya. Masayang paliwanag ni Miguel Abad. Ngunit ang pahayag na ito, na narinig ng mga tainga ng pamilya Leopold, ay isang hubad na insulto. Sa sandaling iyon, sa loob ng pribadong silid, biglang hinubad ni Drake Hendrix ang damit ni Elise Hierro sa isang mabilis na galaw. Ang anggulong ito ay direktang nakikita ng mga tao sa labas, at kitang-kita nila ang lahat ng bagay. Ikaw! Napakurap si Elise Hierro, medyo nalilito kung ano ang gagawin. Natigilan din si Drake Hendrix, mahina niyang paalala, scream. Hanggat nagpapakita ng pagtutol si Elise Hierro, tiyak na ibubuhos ng Leopold family ang kanilang galit sa kanya. Sa paniniwalang pinilit niya si Elise Hierro. Maaaring makatakas ang pamilya Hierro sa isang sakuna. Ngunit malinaw na hindi naunawaan ni Elise Hierro ang intensyon. Maging malumanay ka. Kanina pa ako sayo. Sumigaw siya ng malakas. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Nang marinig ang sigaw ni Elise Hierro, napatulala si Drake Hendrix. Hiniling niya kay Elise Hierro na sumigaw ng katulad ng indecent assault para isipin ng mga tao sa labas na pinipilit niya siya. Ngunit ngayon ang mga mesa ay nakabukas. Malayo sa pagpapaputi kay Elise Hierro, mas pinasama pa niya ang reputasyon nito. Ngayon, hindi lang ang pamilya Leopold kundi pati ang pamilya Hierro ay malamang na gustong pumatay sa kanya. Ano, hindi ba ikaw ang humiling sa akin na sumigaw? Napakurap-kurap si Elise Hierro, sa pag-aakalang hindi siya nakapagtanghal ng maayos. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, inabot niya ang kanyang kamay at ikinawit ito sa ilalim ng babani. Drake Hendrix, Panginoon ko, nagustuhan mo ba? Nakatayo sa pintuan, naramdaman ni Grant Hierro ang paninikip sa kanyang dibdib at halos iluwa ang isang subo ng lumang dugo. At sa tabi niya mismo, ang mukha ni Isidore Leopold ay madilim sa galit, nagnanais na makapatay siya ng isang tao sa lugar. Mr. Hierro, talagang nagpalaki ka ng mabuting anak. Iniwan ng mga salitang ito, si Isidore Leopold ay nanunuya at tumalikod para umalis. Ang pamilyang Leopold ay isang kilalang angkan, at ang gayong iskandalo ay hindi maaaring payagang lumaki, ito ay kailangang harapin sa loob. Kung hindi dahil sa pangangailangang makuha ang bagay na iyon mula sa pamilya Hierro, matagal nang ginamit ni Isidore Leopold ang lahat ng paraan na kailangan para durugin ang pamilya Hierro at mapawi ang puot sa kanyang puso. Kuya Leopold, nabigo ako sa pagtuturo sa aking anak. Pakinggan mo ang aking paliwanag, makinig ka sa akin. Baka sa gulat ang ekspresyon ni Grant Hierro, dahil hindi na niya alam ang gagawin.
Pagkaalis ng lahat, bumalik si Miguel Abet sa silid at sinabi kay Drake. Hendrix, ang pagkilala kay Isidore Leopold gaya ko, malamang na nasa malaking problema ka. Bilang mga nangungunang figure ng Five River Province mismo, naiintindihan nila ang katangian ng bawat isa. Kung ang isang tulad ni Isidore Leopold ay pumutok o nagmura sa mismong lugar, malamang na doon na magtatapos ang usapin. Pero kung tatahimik siya, tiyak na sisabog ang isyu. Ang gulo. Napatingin si Drake Hendrix kay Elysiero at hindi maiwasang umiling at bumantong hininga. Noong una ay gusto niyang ihiwalay ang sarili sa babaeng ito, ngunit ngayon, sa halip, pareho silang nahuli sa parehong suliranin. Kung hindi inalagaan ni Drake Hendrix si Elysiero ngayon, malaki ang posibilidad na sa susunod na araw, mahuhulog siya sa mga kamay ni Atlas Leopold, at pagkatapos ay talagang hindi na siya mabubuhay o mamatay. Sino ang tinatawag mong istorbo? Halatang hindi napagtanto ni Elysiero ang kabigatan ng sitwasyon, at bagamat medyo natatakot siya sa loob, naisip niyang isa lamang itong parusa sa loob ng pamilya. Tulad ng pagiging grounded, hindi pinapayagan na lumabas ng kanyang silid. Ngunit sa kasalukuyang estado ng kahihiyang galit ng pamilya Leopold, paano makakaasa si Elysiero ng magandang resulta? Mabuti, hindi ikaw ang tinutukoy ko. Sa pagtingin sa walang muwang na batang babae sa kanyang harapan, si Drake Hendrix ay parehong bigo at nalibang. Gusto lang niyang awayin si Atlas Leopold noon, ngunit hindi niya alam na magkakaroon siya ng malaking problema sa kanyang mga kamay. Kamusta ang acting ko kanina? Kung pelikula ito, baka nanalo ako. Oscar statuette. Hindi napagtanto ni Elysiero ang problemang kinalalagyan niya at nagbibiro pa rin siya ng walang ingat. Huwag mo nang banggitin ang isang estatwa ng Oscar, pabayaan ang isang maliit na tanso, hindi ka mananalo ng isa. Kahit nanalo ka talaga, plastic yan. Iritadong sagot ni Drake Hendrix. Siya ay nabuhay ng napakaraming taon, na isinasaalang-alang ang kanyang sarili na hindi nababagabag sa mga alon ng buhay, ngunit ngayon ay natagpuan pa rin niya ang kanyang sarili na nagalit. Kamusta ang acting ko kanina? Kung ito ay isang pelikula, maaaring mayroon ako. Oscar statuette. Inayos ni Elysiero ang kanyang mga damit, lubos na sinisipsip ang sarili. Pasensya na, may asawa na ako, at ang aking asawa ay mas maganda kaysa sa iyo, at isang mas mahusay na tao sa pangkalahatan. Masasabi mong lubos kanyang tinatakpan sa lahat ng aspeto. Si Drake Hendrix ay hindi nag-abala kay Elysiero, ang kanyang mga iniisip sa halip ay lumilipat sa Aurelia McLeaf. Ito ang unang araw nilang magkahiwalay, at hindi pa rin niya lubos na maalis ang mga pag-aalala. Kahit kalahating oras siyang pinadalhan ng mensahe ni Cosmo, medyo nag-aalala pa rin si Drake Hendrix. Tumigil ka sa pagmamayabang. Ang isang tulad mo ay naglakas loob pa ring tingnan ako ng masama. I bet isa ka pa ring aso. Nabawi ni Elysiero ang kanyang masungit na ugali at sinimulan muli ang kanyang walang ingat na pangungutya kay Drake Hendrix. Sa kanyang pananaw, bagamat may ilang kakayahan si Drake Hendrix, alam niya ang bawat medyo sikat na supling sa Five River Province, obviously, si Drake Hendrix ay hindi isa sa kanila. Ang gayong lalaki, bagamat hindi masama, upang sabihin na nakahanap siya ng isang asawa na mas mahusay kaysa sa kanyang sarili ay hindi makatotohanan. Sa mga kababaihan, si Elysiero ay itinuturing na napakaganda. Bukod dito, dahil ipinanganak siya sa isang mayamang pamilya, nagbihis siya sa paraang mas kaakit-akit kaysa sa ibang mga babae. Mula elementarya hanggang graduation sa universidad, halos taon-taon, may mga taong nag-aaway sa kanya ng may selos, na mauuwi sa mga bogbog na mukha at madugong ulo. Para sa isang napakahusay na babae na minamaliit sa wala ay natural na nakakainis. Ding! Panipi! Maya-maya, biglang tumunog ang WeChat ni Drake Hendrix na may papasok na mensahe. Isa itong video call mula kay Aurelia McLeaf. Nang makita ang caller's ID, sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Sa katunayan, ito ay isang telepatikong koneksyon, may iniisip lang siya, and there the video call came. Hello! Sa pagsagot sa tawag, binati ni Aurelia McLeaf, na naka-facial mask, si Drake. Tambo! Okay ka lang. Ang makitang ligtas at maayos si Aurelia McLeaf ay nagdulot ng masayang ngiti sa mukha ni Drake Hendrix. Sa ilang kadahilanan, si Aurelia McLeaf ay nagkaroon ng isang napakahalagang lugar sa kanyang puso. Sa totoo lang, wala pa siyang nakilalang pangalawa sa buhay niya. Nasaan ka?
Pagtingin sa lokasyon sa likod ni Drake Hendricks, nagtanong si Aurelia McCliff, gabi na, magpahinga ka na. I have Cosmo sticking by, and those four are guarding the door, walang mangyayari. Pagkatapos magsalita, inikat niya ang video para ipakita si Cosmo na nakahiga sa tabi niya. Tulog si Cosmo ng mga sandaling iyon, ngunit sa sandaling nakatutok sa kanya ang kamera, biglang bumukas ang mga mata ni Cosmo. Guru, galit ako. Mag-isa kang pumunta sa Five River Province, hindi mo man lang naisip na isama ako. Sige, sige. Kapag tapos na ako dito, isasama kita sa susunod. Nang makitang matutulog si Cosmo sa tabi ni Aurelia McCliff, nakaramdam ng hindi maipaliwanag na inggit si Drake Hendricks. Mahigit 3 taon na siyang kasal, at tila hindi pa siya nakatanggap ng ganoong pagtrato. Kung wala nang iba, mag-abala ka na. Hinubad ni Aurelia McCliff ang facial mask, na inihayag ang kanyang maselang mukha sa ilalim. Oh my God! Hindi napigil ang mapabulalas ni Eliziero na kanina papalihim na sumilip. Ang dalawang babae sa screen, kahit alin, ay hindi maipaliwanag ang ganda. Akala niya medyo maganda siya, pero kumpara sa mga babae sa video, kulang pa rin siya. Sino yan? Agad na tanong ng matalas na Cosmo pagkarinig ng tunog. Sino ang dalawang babaeng ito, mahal? Napakakulit mo. Ngumisi si Eliz. Yero at sumandal kay Drake Hendricks. Naisip niya, tingnan natin kung paano mo ito ipaliwanag pagkatapos akong maliitin. Inaasahan na agad na mabigla ang dalawang babae sa camera, napatingin lang sina Aurelia McCliff at Cosmo at casual na nagtanong, saan nanggaling ang lokong ito? Ikaw. Halos mahimatay si Eliziero sa galit. Ito ang gulo na napasukan ko. Para ipahiya si Atlas Leopold, hiniram ko saglit ang fiancé niya. Pero who knew it's backfire on me, sobrang nakakainis. Si Drake Hendricks ay hindi nagatubili na makipag-chat kay Aurelia McCliff, naganap na hindi pinapansin si Eliziero sa kanyang tabi. Hoy! Sinong tinatawagan mo? Si Eliziero, na nakadamit na parang kuneho, ay sumambulat sa galit, itinuro si Drake Hendricks at sinabing, ituloy mo ang pagbibiro sa akin, tingnan mo kung hindi ako magseryoso sa iyo. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Pagkatapos maglakad palabas ng Water Pearl, si Drake Hendricks ay nakaupong mag-isa sa tabi ng kalsada. Hindi siya sinundan ni Eliziero ngunit nanatili sa ilalim ng proteksyon ni Miguel Abat. Kailangan niyang harapin ang galit na paghihiganti ng Leopold family at ang paparating na Shadow Warriors. Ang pagkakaroon ni Eliziero sa kanyang tabi ay magiging isang pabigat lamang. Tapikin, tapikin, tapikin. Sa sandaling iyon, ang tunog ng mataas na takong ay nag-click sa kahabaan ng medyo mapanglo na kalye. Dahil malalim na ang gabi at mas tahimik, ang tunog na iyon ay partikular na nakakaakit. Tumangala si Drake Hendricks at nakita ang isang babaeng nakapula. Ang babae ay nakasuot ng pulang damit at may dalang handbag, naglalakad na may mapang-akit na alindog. Guwapo, ito ba ang Water Pearl? Huminto ang babae sa tabi ni Drake Hendricks, ngunit hindi niya ito sinagot, sa halip ay lumingon siya upang tingnan ang ilang nakalye. Ang pangalang Water Pearl ay sumasaklaw ng ilang dosenang metro kwadrado. Kahit na ang isang taong may matinding short-sightedness ay nakakakita ng sparkling sign sa sandaling iyon. Humihingi ng mga direksyon para sa isang bagay na napakasimple, kailangang magkaroon ng issue. Guwapo, Winnie CIOU nave to the like, I'm just asking for directions, no need to act all aloof. May bahid ng hinanakit ang tono ng babae, halatang hindi nasisiyahan sa pananahimik ni Drake Hendricks. Ngunit katahimikan pa rin ang tanging sagot niya. Buntong hininga. Bumantong hininga ang babae at umupo sa tabi ni Drake Hendricks. Guwapo, gusto mo bang makarinig ng kwento? Ibinaling niya ang kanyang ulo, may bakas ng pagkalungkot sa kanyang boses. Parang may hindi kayang tanggihan. Hindi pa rin sumagot si Drake Hendricks, pinananatili ang kanyang katahimikan. Ako ay ninakaw bilang isang bata at dinala sa isang lugar na hindi nakatira. Sa pag-aakalang si Drake Hendricks ay tahimik na sumang-ayon, sinimula ng babae ang kanyang malumanay na kwento, doon, maraming mga batang babae na tulad ko ang lumaki at nagsanay ng magkasama, namumuhay ng maligaya. Ngunit isang araw, sinabi sa amin ng instructor na responsible sa aming pagsasanay, sa daan-daan, isa lang ang mabubuhay at aalis. Ang mga dating parang magkapatid na babae ay bumunot ng kanilang mga sandata, nilaslas at pinatay ang kanilang mga dating kasamahan sa galit, hanggang sa huli.
Sa puntong ito, ang kanyang tono ay puno ng kalungkutan, tumingin siya kay Drake Hendricks, hanggang sa huli, ako lang ang nakatayo sa gitna ng mga katawan, nanginginig sa takot. Muling bumalot ang katahimikan sa kalsada. Red Widow, hindi ka na dapat sumama. Nagsalita si Drake Hendricks sa unang pagkakataon. As usual, hindi man lang niya nilinggan ang babaeng nasa tabi niya. Sa kanyang mga salita, ang babae ay nakikitang nagsimula. Yumigting ang dati niyang nakaka-relax na katawan, paano mo nalaman na ako ang Red Widow? Bago patayin ang kanyang target, nakagawian niyang ikwento ang kanyang sariling trahedya na kwento, pagkatapos ay magpatuloy upang alisin ang target. Sa ganoong paraan, walang mananatiling buhay ang sinumang imyo sa kanyang lihim. Nagsinungaling ka. Sa malupit na pagpatay na iyon, 3 ang nakaligtas, at wala ka sa kanila. Tumingin si Drake Hendricks sa madilim na kagubatan at dahan-daang nagsabi, ang huling binata na pumasok sa base ay pinatay ang lahat ng mga instructor na nagsanay sa iyo, na nagbigay sa iyo ng kalayaan. Sa hindi mabilang na mga bangkay, iniligtas ka niya. Sino ka? Ang Red Widow, na kanina pa kalmado, ay biglang tumayo, bumunot ng baril sa kanyang handbag. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Siya ay malubhang nasugatan sa massacre na iyon. Ngunit isang kabataan ang lumusob sa base ng mag-isa, pinatay ang mga instructor at natuklasan siya, halos buhay na buhay, sa gitna ng bante ng mga patay. Simula noon, ang Red Widow ay nanirahan sa ilalim ng isang alyas, kinuha ang kalakalan ng pagpatay. Bukod sa 3 nakaligtas na babae noong panahong iyon, walang nakakaalam. Ang paglabas ng lihim ng isang tao ay parang isang matalim na kutsilyo na tumutusok sa kanyang puso. Sino ako, tiyak na hindi ka malinaw tungkol doon. Kahit na nakatutok sa kanya ang baril, si Drake Hendricks ay nanatiling nakaupo sa lupa tulad ng dati, nakatingin sa kakahuyan, ang binata na iyon ay minsang nakatulong sa iyo na mabuhay ng masaya, ngunit malinaw na hindi ka masaya. Go! Ayokong patayin ka. Sa pagsasabi nito, kapansin-pansing kalmado pa rin si Drake Hendricks. Kahit na sa kanyang tono, wala ni isang matukoy na alon. Sino ka ba? Pulang balo, na may hawak na punyal, galit na sigaw. Ang buong kalye ay umalangaw-ngaw sa kanyang boses. Ang kanyang sikreto ay hindi na sikreto. Terena, sinasabi ko sa iyo sa huling pagkakataon, maging mabait ka. Huminga ng malalim si Drake Hendricks, ni minsan ay hindi tumitingin kay Red Widow sa kabuuan. Nang marinig niya ang mga salitang, maging mabait, tumama ito sa kanya na parang kidlat. Iyon mismo ang sinabi sa kanya ng bata noong pinaalis niya siya ilang taon na ang nakalilipas. Bang! Sa sandaling iyon, isang maitim na lumilipad na dart ang bumaril mula sa kakahuyan. Halos agad-agad, si Drake Hendricks ay likas na tumalon mula sa lupa at gumulong sa likod ng isang street lamp. Ang dart ay tumama sa lupa, na kumikinang sa madilim na gabi. Bang! Kasabay nito, ang nag-aalangan na Red Widow ay inihagis ang kanyang punyal. Bagamat isa lamang itong punyal, ang kanyang katanji tanging pamamaraan ng paghahagis ng dart ay ganap na nagpatahimik sa kakahuyan. Bigyan mo ako ng paliwanag. Nilinggan niya si Drake Hendricks. Dumating siya sa Five River Province dahil inutusan siya ng Leopold family na pumatay ng isang binata. Dahil sa referral mula sa isang kakilala, hindi na nagdalawang isip si Red Widow. Pumunta siya rito, handang pumatay. Ngunit ang pag-uusap ngayon ay nagpabalik sa kanya sa 10 taon na ang nakalipas sa isang iglap. Talagang ayaw kong pumatay ng isang tao na minsan kong iniligtas gamit ang sarili kong mga kamay, sabi niya. Sa unang pagkakataon, itinaas ni Drake Hendricks ang kanyang ulo upang tumingin ng diretso kay Red Widow. Isang ngiti ang lumabas sa gilid ng kanyang bibig. Ikaw kasi. Ang Red Widow, na nakaranas ng maraming bagyo, ay labis na nagulat na hindi siya makapagsalita sa sandaling ito. Nasa harapan na niya ang batang matagal na niyang hinahanap. Mag-ingat ka. Bahagyang kumunat ang noo ni Drake Hendricks habang mabilis na naghagis ng barya mula sa kanyang kamay. Klang! Isang kislap ng malamig na liwanag ang lumihis saglit pagkatapos matamaan ang barya. Sinamantala ni Red Widow ang kanyang katawan paatras, bahagyang iniiwasan ang pag-atake. Papatayin ko muna siya. Matapos ang isang sulyap sa kakahuyan, ang ekspresyon ni Red Widow ay naging malamig na malamig. Siya sprinted, at pagkatapos ng ilang mga groans mula sa gubat, katahimikan bumalik. Pero alam ng lahat na may tao pa sa loob.
Sa pagpasok ni Red Widow sa kakahuyan, isang nakakagulong mga ingay ng labanan ang sumabog mula sa loob. Maya-maya pa ay naglakad na siya palabas sa mabagal na lakad. Nabahira ng ilang patak ng dugo ang kanyang damit na pula ng dugo, at kinaladkad niya ang isang lalaki. Sinong nagpadala sa iyo? Dinala ni Red Widow ang lalaki kay Drake Hendricks at hiniling. Bang! Nang hindi sumagot ang lalaki, sinipa siya ni Red Widow sa tuhod. Magsasalita ako. Atlas Leopold iyon, Young Master Leopold. Nang hindi makayanan ang matinding sakit, ang lalaki ay umamin, sinabi niya sa akin na ilabas ang isang lalaking nagngangalang Drake Hendricks. At sabi niya, kung hindi mo kaya, pwede mo rin siyang ibaba. Magaling. Bang! Matapos marinig ito, siko ni Red Widow ang lalaki sa ulo. Magsesettle ako ng score sa Atlas Leopold ngayon din. Pero hindi pa tapos ang negosyo natin. Sinulyapan niya si Drake Hendricks na nakatayo sa ilalim ng street lamp, pagkatapos ay nawala sa lugar. Babalik ako para sayo. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Hindi inaasahan ni Drake Hendricks na pagkatapos ng kalahating araw na paghihintay ay makakatagpo siya ng isang taong kilala niya. Ang Red Widow ay napakahusay. Bagamat hindi niya kayang patayin si Atlas Leopold, maaari siyang magsilbing babala sa pamilya Leopold. Nakatingin sa maliwanag na buwan sa itaas, umiling siya at nawala sa mga lansangan. Ngayong gabi, kakalat na sa buong Morelos City ang balita ng kanyang presensya sa Five River Province. Ang Shadow Warrior sa lungsod ay agad na magbabalik. Kasabay nito, ang Shadow Warrior sa Five River Province ay magsisimulang gumawa ng masusing pag-aayos. Makalipas ang kalahating oras, nagpakita siya sa isang bilya sa labas. Young Master. Napayuko ang mga gwardya nang makita si Drake Hendricks. Matapos madaanan ng halos 100 bodyguard, pumasok siya sa unang palapag ng bilya. Nang mga sandaling iyon, isang matandang lalaki ang nakaupo sa loob. Ito ay walang iba kundi si Truman Ridge, ang mismong lolo ng dating nasugatan na Finian Ridge. Young Master. Nang makita si Drake Hendricks, yumuko ng malalim si Truman Ridge, ang kanyang katawan ay nanginginig na hindi mapigilan. Hindi karapat-dapat ang apo mo na magmana ng Ridge family. Kung wala kang angkop na kandidato, mas mabuting bumalik ka sa dati mong buhay. Umupo si Drake Hendricks sa sofa, naka-cross legs, at casual na kumuha ng dyaryo sa coffee table. Naiintindihan. Panipi. Naaliw sa mga salitang ito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Truman Ridge. Dahil binanggit ni Drake Hendricks ang Finian Ridge na hindi angkop na magmana ng pamilya, nangangahulugan ito na ang pagkakaroon ng Ridge family ay tahimik pa rin na kinikilala. Maaaring ipanganak muli ang isang apo. Ngunit ang malawak na negosyo ng pamilya ay nagdulot sa Ridge family ng hindi mabilang na pagsusumikap at pagsisikap ng mga tao. Upang mapanatili ang negosyong ito, napakakontento na ng Truman Ridge. Nabalitaan kung may pinaplano ang pamilya Leopold kamakailan, ang ibig bang sabihin ng Young Master ay? Tahimik niyang tanong. Kung tumango si Drake Hendricks, magagamit niya ang lahat ng paraan na kailangan para matalo ang pamilya Leopold sa pagpapasakop. Ang iyong network ng impormasyon ay medyo mahusay pa rin, sabi ni Drake Hendricks na may mahinang tawa, umiling-iling, hindi mo kailangang panghimasukan ang bagay na ito. Ang pagbisita ko sa Five River Province ay para magtatag ng isang kumpanya, isang korporasyong sapat na makapangyarihan para mapasailalim ang lahat sa Five River Province, na bumuo ng isang tunay na commercial aircraft carrier. Paprotektahan niya si Aurelia McCliff at magtatag ng sarili niyang imperyo ng pampublikong negosyo. Hindi bababa sa imperyong ito bilang suporta, maraming bagay ang mas madaling hawakan. Susunod ako sa lahat ng utos ng Young Master. Hindi nangahas si Truman Ridge na manghimasok sa mga gawain ni Drake Hendricks. Ang kailangan lang niyang gawin ay asikasuhin ang mga gawaing idinidikta ng Young Master. Simula bukas, simulan mo nang magplano ng isang korporasyon. Ang magiging pangalan ay... Napakamot ng ulo si Drake Hendricks, medyo hindi sigurado kung anong pangalan ang pipiliin. Ito ay magiging isang korporasyon na may espesyal na kahalagahan, at ayaw niyang magmadali tungkol dito. Sige magplano ka na, sa ngayon, wala pa akong naiisip na magandang pangalan. Magtiwala ka, Young Master, balangkasin mo lang ang mga detalye, at sa loob lamang ng 1 linggo, maipapagawa ko ito para sa iyo. Tumango si Truman Ridge, kumuha ng kontrata mula sa kanyang likuran. Ang kontrata para sa landmark na gusali sa pinakamaunlad na lugar ng... Nandito ang Five River Province. Ang Wilson Building.
Ang Wilson Building. Kinuha ni Drake Hendricks ang kontrata, may ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Sa katunayan, ito ay isang landmark na gusali sa Five River Province. Kahit sa malayo, kitang-kita ang gusaling iyon. Ang buong gusali, na parang espadang nakabuka, ay nakaturo diretso sa langit. Hindi ko inaasahan na nasa iyong mga kamay. Ang dahilan kung bakit pinananatili niya si Truman Ridge ay dahil nagtiwala siya sa kanyang kakayahang pangasiwaan ang mga bagay. Bukod sa issue sa Finian Ridge, si Truman Ridge ay isang napaka-perpektong kandidato. Pagkatapos ng insidenteng ito, tiyak na mas mapipigilan ang pamilya Ridge. Alam kong lilito ang young master sa kalaunan, maraming taon na ang nakalipas, binili ko itong Wilson Building para hawakan ka. Pinunasan ni Truman Ridge ang pawis sa kanyang noo. Tila, para sa araw na ito, ligtas niyang nalakbay ang pagsubok. Mula nang mangyari ang insidenteng kinasasangkutan ng Finian Ridge, naglalakad siya sa manipis na yelo at tila tumanda ng husto sa isang gabi. Ngayong pinatawad na ni Drake Hendricks, naramdaman niyang nawala agad ang bigat sa kanyang balikat. Bilisan mo at tapusin ang mga bagay-bagay, may huling magandang tulog ako dito. Simula bukas, maaaring hindi na. Masyadong mapayapa ang Five River Province. Pagkatapos sabihin ito ni Drake Hendricks, humakbang siya sa itaas ng bilya, isinara ang pinto, at humiga. Kinaumagahan, umalis na si Truman Ridge sa bilya. Pero bago siya umalis ay nagayos siya ng maghahanda ng almusal. Saint, nakatulog ka ba ng maayos? Matapos matanggap ang report mula sa kanyang mga tauhan, tinawagan niya si Drake Hendricks na nasa baba. Itong mga bodyguard mo ay baka hindi masyadong tumayo, pero mayroon pa rin silang husay sa pakikipaglaban. Kagabi, may 3 tangkang pagpatay, ang pinakahuli ay nakarating sa pasukan ng bilya, ngunit itinulak sila ng iyong mga tauhan. Truman Ridge, hinahangaan ko ang iyong kakayahan. Kahit na natutulog, si Drake Hendricks ay nanatiling lubos na mapagbantay. Kagabi, kabuo ang 3 grupo ang sumubaybay sa kanila sa bilya, 2 sa mga ito ay hindi nagtagal bago sila napatay ng putok. Ang huling grupo ay malinaw na isang koponan ng Shadow Warriors. Sila ay mahusay na sinanay, na naabot ang pasukan ng bilya sa pamamagitan ng mahigpit na koordinasyon. Ngunit sa huli, sila ay naitaboy ng mga tauhan ng labanan sa loob ng bilya at lahat sila ay napatay sa labas ng bilya. Yan ang dapat kong gawin. Saint, naabisuhan ko na ang mga pangunahing grupo para gumawa ng momentum para sa pagtatatag ng aming kumpanya. Ang boses ni Truman Ridge ay nagmula sa kabilang dulo. Maliwanag, naging abala siya sa bagay na ito at personal niyang pinangangasiwaan ito. Sige, I'll skip breakfast, lalabas na sana ako. Kung hindi, ang mga taong iyon ay walang pagkakataon na patayin ako. Pagkasabi nito ay ibinaba ni Drake Hendricks ang telepono at naglakad palabas ng bilya. Bagaman nalinas na ang eksena, naruroon pa rin ang mga palatandaan ng labanan. Sa pasukan ng bilya, ang mga palumpong ay may bakas pa rin ng mga tuyong dugo. Pagkalabas ng bilya, hindi sumakay si Drake Hendricks ng kotse, sa halip ay naglakad ng maluwag sa kalye, nakapulupot ang mga kamay sa likod niya. Ang bilya na ito ay matatagpuan sa mga suburb, kung saan kakaunti ang mga taong dumaan. Ngunit gayunpaman, may mga taong nagjo-jogging sa kalye ng madaling araw. Kaya lang, ang bilis ng jogger na ito. Pinaikit ni Drake Hendricks ang kanyang mga mata, pinagmamasdan ng matandang lalaki na tumatakbo palapit sa kanya. Ang pagtakbo ng mga ordinaryong tao at ng mga espesyal na puwersa ay ganap na magkaibang mga bagay. Ang hakbang na sinanay ng propesyonal ay agad na nakilala. Sa tabi ng matanda ay isang teddy dog din. Ang teddy dog, nang makita si Drake Hendricks, ay tumakbo ng galit na galit. Tintin, bumalik ka. Nakita ng matanda ang kanyang aso na tumatakbo at mabilis na tinawag ito. Ngunit hindi nakinig ang teddy dog at dirdiretsong tumakbo patungo kay Drake Hendricks. Binata, ang aking aso ay hindi kumagat, huwag matakot. Malakas na sigaw ng matanda na binilisan ang takbo. Ngunit isang malakas na intuition ang nagsabi kay Drake Hendricks na tiyak na may mali. Tumakbo lang siya ng ilang hakbang ng mabilis, patungo sa teddy dog, at sa isang sipa, pinalipad niya ang aso sa ere. Boom! Malakas ang sipa, at sumabog ang teddy dog na may malakas na ingay na wala pang 5 metro sa hangin. Maliwanag, may nagtanim ng bomba sa loob ng aso. Si Drake Hendricks ay gamulong sa momentum, iniiwasan ang ulan ng lason mula sa pagsabog. At ang matandang kanina pa tumatakbo, ngayon ay may lumabas na kupido sa kanyang kamay. Bang! Bang!
Bang! Nagbago ang kanyang dating mabait na ekspresyon, na nagpapakita ng nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata. Tulad ng inaasahan, walang mabuting gawa na nagmumula sa isang bisita na may masamang intensyon. Tinadyakan ni Drake Hendricks ang paa niya at biglang nawala sa likod ng malaking puno. Ngunit hindi sumuko ang matanda, sa halip, iniba niya ang kanyang anggulo at nagpatuloy sa pagbaril. Sa bandang huli, matapos ang ilang darts ay nagpaputok, naglakad siya patungo sa puno na nakakunot ang noo. Hoy! Hinahanap ako! Maya-maya, may boses na umalangaw-ngaw mula sa likod ng matanda. Ikaw! I-click! Bago pa makapag-react ang matanda, pinitik na ni Drake Hendricks ang kanyang bisig. Sunod na kabanata. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel.